Aray, anak, payat ka na, hindi mo na kailangang magpapayat pa. Ito, kain ka ng isa, paborito mong durian. Nakikiusap ako sa iyo bilang kuya mo, subo ka lang ng isang kagat. Oo, nak, kung hindi ka kakain ng sapat, saan ka kukuha ng lakas para magpapayat? Hindi, ayokong kumain. Bukas na ang kasal namin ni Haoshan. Kailangan kong magpapayat para maging pinakamagandang nobya. Nak, tumigil ka na sa pagdidieta. Bilang isang doktor, nakagawa na ako ng pinakabagong pampapayat. 3 tableta lang ay aayusin na ang mga hormones sa katawan mo at babalik ka sa 70 libra. Heto. Salamat, kuya. Nak, bukas dadalhin ng kuya mo ang lahat ng sikat na artista para batiin ka. Bukas, bilang hari ng yaman, magpapadala rin ako ng 3,000 Diyos ng digmaan para ihatid ka sa iyong kasal. Anak, naipadala na ang kontratang bilyon-bilyon sa pamilya Tang. Pagkatapos ng bukas, ibubunyag ko na ang aking pagkatao bilang godfather. At pipirmahan na ang kontrata sa pamilya Tang. Gagawin kitang sentro ng atensyon bukas. Salamat, tatay. Salamat, kuya, at kuya. Shaoli, namatay sina Hao-chan at kapatid niya sa aksidente sa biyahe. Dumiretso ka rito. Ano? Sige, pupunta na ako dyan. Naku, Hao-tian, talaga bang gagamitin mo ang peking pagkamatay para palitan ang kapatid mo at pakasalan ang biyuda niya? Ma, si Tingting ang unang pag-ibig ko. Naisantabi ko na siya noon. Hindi ko na siya pwedeng pabayaan ulit. Hindi mo alam, nang magkasundo na kami ni Jiang Li, tumaba siya. Kapag nakikita ko siya, yung taba niya, nananaginip ako tungkol doon gabi-gabi, ma. Pero paano kung malaman ito ni Shaoli? Anong gagawin natin? Ma, magkamukha kami ng kuya ko. Kung hindi ka magsasalita at hindi ako magsasalita, paano niya malalaman? Ma, umuunlad na ang pamilya natin dahil sa kontratang bilyon-bilyon ng Godfather. Si Jiang Li, yung mataba at pangit na yun, mahirap din ang pamilya niya. Hindi niya ako karapat-dapat. Ma, Mamang si Haoshan siya. Kaya ang plano mong magpanggap bilang kapatid mo para pakasalan ang biyuda niya ay dapat maging lihim. Ma, huwag kang mag-alala. Alam ko ang ginagawa ko. Ang peking pagkamatay ay pinag-usapan namin ni Tingting. Walang magiging problema. Kaya bukas, ipapahayag ko sa publiko ang pagkansela ng kasal mo kay Shaoli. Hindi, ma. Magpapatuloy ang kasal bukas. Iba lang ang nobya. Dati mahirap ang pamilya natin at hindi natin mabigyan ng magarbong kasal si Tingting. Ngayon, babawi ako sa kanya. Buksan ang pinto. Buksan niyo ang pinto para sa akin. Buksan mo ang pinto. Si Shaoli ito. Paano siya nakarating dito ng napakabilis? Nanay, huwag kang matakot. Bilang nakatatandang kapatid, normal lang na tulungan ko ang nakababatang kapatid sa pag-aayos ng libing. Tama. Ikaw na ngayon si Mingyu. Buksan mo ang pinto para sa akin. Alam kong nandyan ka. Buksan mo ang pinto. Buksan mo ang pinto para sa akin. Manang, bakit ka ganyan kabalisa? Ano ang dahilan ng pagpunta mo para makita kami ni nanay? Ikaw, hindi. Hindi kung ihahayag ko siya ng direkta, parang pinapalampas ko lang siya. Gusto kong makita kung paano magpapaliwanag ang gagong ito. Kuya, nasaan ang katawan ni Haoshan? Gusto ko siyang makita sa huling pagkakataon. Habang buhay si Haoshan, ayaw na ayaw niya sa gulo. Kaya sinunod namin ang kanyang ugali at diretsyong inilibing siya. Manang pakikiramay. Tatlong taon na ang nakalipas para iligtas siya. Tumagal ako sa tubig dagat ng 3 araw ng tuloy-tuloy. Sira ang katawan ko at uminom ako ng gamot na hormonal para gumaling at tumaba ako ng 120 pounds. Matapos ang lahat ng sakripisyo ko para sa kanya, paano siya basta-basta mamamatay ngayon? Shaoli, hindi na mabubuhay ang patay. Dapat mong bitawan ang nakaraan. Hindi ko kayang bitawan. Ang dami niyang utang sa akin na hindi pa nababayaran. Wala ba talaga siyang iniwan na kahit isang salita para sa akin bago siya namatay? Manang? Dahil diretsahan mong tinanong, sasabihin ko sa iyo ang totoo. Bago namatay si Haoshan, may isa talagang huling-hiling siya na hindi natupad. Ano? Hiniling niya na ang kasal bukas ay ako na at ang iyong manang ang magpatuloy. At ikakasal kami sa ilalim ng iyong pagpapala bilang abay.
Gusto mong maging abay ako para sa'yo at sa Manang? Oh, Manang, tutulungan mo si Haoshan na matupad ang hiling na ito, di ba? Sige, bukas siguradong dadalo ako ng maaga para ipaabot ang aking pagpapala sa iyo at sa Manang. Mabuti, kung gayon dapat ka nang maghanda. Haos yan, parang alam na alam ni Shaoli ang lahat. Mas mabuti kung malaman niya. Mahal na mahal ako ng babaeng mataba na yon. Parang buhay niya nakasalalay sa akin. Sa hinaharap, manatili na lang siyang balo. At tumulong na magtakip para sa akin at kay Tingting. Tay, ang handaan sa kasal bukas gusto kong palitan ito ng pagdiriwang ng paghihiwalay. Anak, patay na ang nobyo mong si Tang Haoshan, di ba? Anong asawa ang ihihiwalay mo? Nagpanggap siyang patay para mapakasalan ang hipag niya. Ano? Talagang kakatwa. Agad na ipagbabawal ni Itay ang order na nagkakahalaga ng 100 bilyong dolyar, ibang karote ang pamilyang Tang, at ipahuli si Tang Haochan para lumuhod at humingi ng tawad sa harap mo. Hindi. Tay, bukas gusto kong pahiyain siya ng harapan. Mabuti anak, susundin ka ni Itay. Tang Haoshan, hindi mo ba gustong pakasalan ang hipag mo? Bukas pahihiyain kita ng publiko, gagawin kong bangungot ang iyong magandang pangarap. Tulong. Hoy, anong nangyayari? Tulong. Sabi, Ay, bakang mataba, wag mo akong itutulak. ayos ka lang ba? Gamot. Aray. Salamat sa pagligtas mo sa akin. Maliit na bagay lang yon. Kung ayos ka na, aalis na ako. Teka, hindi ako yung tipo ng taong may utang na loob. Anong gusto mo? Maaari kitang bigyan ng pera o kung ano paman. Wala akong kailangan maliban sa lalaking magmamahal sa akin. Kung taos puso mong nais magbayad utang, pakasalan mo ako at pahalagahan mo ako habang buhay. Pasensya na. Pero hindi ko matutupad ang hiling mo. May babaeng nais kong pakasalan. Ayos lang, nagbibiro lang ako. Huwag kang mag-alala. Pwede ka nang umalis. Ang birthmark na ito. Siya nga. Ang taong hinahanap ko sa loob ng 15 taon. Lipad ng saranggola, lipad! Ang lakas ng loob mong titigan ako? Umalis ka rito! Sinabi ko na sa teacher. Kung patuloy kang mambubuli, ipapatawag ang mga magulang mo. Sumbongero, tara na. Hoy! Okay ka lang ba? Kung okay ka na, aalis na ako. Teka, okay ako. Gusto kitang pakasalan. Pero hindi ba may gusto ka ng pakasalan? Ikaw ang gusto kong pakasalan. Ano? Baka hindi mo na maalala, pero 15 taon na ang nakalipas, nung binubuli ako, ikaw ang nagligtas sa akin. 15 taon na ang nakalipas. Kaya ikaw pala yung maliit na mataba noon? Hoy, Tabachoy. Paano ka naging ganito kapayat? Tingnan mo, pagkatapos ng araw na iyon,
Nagsumikap akong mag-ehersisyo at magpapayat. Shaoli, alam mo ba? 15 taon na kitang hinahanap. Pero ngayong nakita mo na ako naging pangit at matabang babae na ako. Kahit ganito handa ka pa ring pakasalan ako? Kahit ano pa ang maging itsura mo, ikaw lang ang babaeng gusto kong pakasalan sa buong buhay ko. Bukas ng tanghali, alas 12 sa Longteng Hotel, maghihintay ako para sa iyo. Oo, sige, uuwi muna ako para maghanda. Nanay, wag mo na akong pilitin na mag-blind date. Magpapakasal na ako bukas. Pagkatapos kong inumin ang huling tabletang ito, babalik ako sa 70 libra. Bukas ay magandang araw, dapat bumili ako ng bagong damit para sa pagdiriwang pagkatapos kong magpapayat. Songting. Manugang, isang araw lang ang nakalipas at ngayon ay hindi mo na ako tinatawag na Ate Manugang. Ate Manugang, karapat dapat ka ba? Kahit ang aso ko ay alam na huwag magnakaw ng buto ng iba. Nagkamali ba ng ininom na gamot ang matabang baka ngayon? Bakit parang ibang tao na siya? Ito ang kukunin ko, pakibalot ito para sa akin. Anong pagkakataon, Manugang? Gusto ko rin ang damit na ito. Palagi kang mapagbigay, ibigay mo na lang sa akin. Nagkataon lang, paano nangyari na lahat ng gusto mo ay nasa kamay ko lang? Maganda lang ang taste mo, Manugang. At saka ang ganda ng damit na ito, kasya kaya sa'yo? Kahit hindi ako kasya, mas bagay pa rin ito kaysa sa nakakunot mong mukha. Ikaw, Ito ang kukunin ko, card. Jiang Li, sinasadya mo talagang makipag-away sa akin, di ba? Ikaw ang may sadya. Ate, kinuha mo ang damit ko, susunod naman ang lalaki ko, di ba? Hao Shan, patay na si Hao Shan. Manugang, anong kalokohan ang sinasabi mo? Anong problema, mahal? Mahal itong damit na gusto ko, ipinaglalaban talaga ng ate ko. Sinigawan pa nga niya ako. Jiang Li, dahil gusto ng ate mo ang damit, ikaw na ang bumili at ibigay mo sa kanya. Isipin mo na lang na paumanhin mo sa ate mo. Sino ka ba sa akin? Anong karapatan mong utusan ako? Dati, kapag pareho kaming gusto ng ate ko, palagi niyang sinasabing magpadaan ako. Akala ko noon ay para sa kapayapaan naming magkapatid na manugang. Ngayon ko lang na-realize, sa likod ko pala, minamahal niya ang ate ko. Ako ang kuya ng yumaong asawa mo. Anong masama kung pagsabihan kita ng kaunti? Kuya, dahil wala na si Tang Haoshan, magkaibigan na lang tayo. Kung buhay pa si Hao Shan, tiyak na hihilingin niyang maintindihan mo rin ang ate mo. Maintindihan? Sige, kung gayon, papasukin mo si Tang Haotian mula sa kanyang kabaong at sabihin niya mismo sa akin, magpapadaan ako agad. Talagang walang katwiran. Shaoli, huwag kang magalit. Ayaw ko na ng damit na ito. Pagkatapos ng lahat, ang ate ay parang ina. Dapat akong magpadaan sa iyo ng higit pa. Nakikita mo kung gaano kaunawain ang ate mo? Hindi tulad mo, mataba at mainit ang ulo kaya hindi nakapagtatakang iniwan ka ni Hao Shan. Nakakatawa ang sinasabi mo. Mayroon ng isang lalaking 100 beses na mas mabuti kaysa kay Tang Haotian na malapit ng pakasalan ako. Magkakagusto sa iyo ang isang mabuting lalaki, huwag kang mangarap. Dahil bulag ka, hindi ibig sabihin na bulag din ang iba. Eh bakit wala dito ang lalaki mo para bumili ng damit para sa'yo? Nagpasadya siya ng kasal kong damit para sa akin. Hindi tulad ng iba na hindi man lang makakuha ng damit para sa kasal. Wait staff, doblehin ang presyo, card. Babayaran ko ng 10 beses. Jiang Li, 10 beses ang presyo ng damit na ito ay 1 milyon. Galing ka sa probinsya, paano ka magbabayad? Sa tulong ng tatay mong tagalinis sa hotel, ang laking biro. Ma'am, ang tapang mo namang magpresyo sa teritoryo ng Godfather. Baka masapak ka at mabunot lahat ng ngipin mo. I-wrap mo. Ngayon, Ma'am, sigurado po ba kayo? sigurado, card. Jiang Li, nagpapanggap ka pa rin.
Sa kalagayan ng pamilya mo, kung makakabayad ka ng 1 milyon, gagamitin ko ang apelyido mo. Manang magkakapamilya tayo. Ganito na lang, magmano ka ng 3 beses kay kuya at humingi ng tawad. Bibilhin ko para sa iyo ang bestidang ito. Bilang regalo sa kasal mula sa akin at ni kuya. Ang ganda naman nun. Eh di bibigyan din kita ng pagkakataon. Lumuhod ka at humingi ng tawad sa akin ng tapat. Baka sakaling mas maluwag ang hampas ko sa mukha mo mamaya. Sige, tandaan mo ang sinabi mo. Mamaya kahit lumuhod ka at makiusap sa akin, wala na yun. Ma'am, itutuloy ko na po ba ang pagbabayad gamit ang card? Sige, ituloy mo. Naipasa nga? Paano siya nagkaroon ng ganoong kalaking pera? Natakot ka sa kaunting perang baon? Ang mga gintong bar sa kulungan ng aso ko, malamang mabigatan ka kung ilalabas ko. Jiangli, huwag kang masyadong mayabang. Kahit bilhin mo ang bestidang ito, hindi mo naman ito masusuot. Hindi masusuot? Bukas, hindi lang ito susuotin ko ito sa kasal mo para maghatid ng malaking regalo. Ang kapal ng mukha nitong matabang to sa harap ko. Mahal, bukas sa kasal, pag nag-ingay ang mga abay ng lalaki, ipahubad nyo sa harap ng lahat ang damit niya bilang abay. Gusto kong makita ng lahat sa Jiangcheng na tumatakbo siyang hubad. Mabuti. Ang kapal naman ng mukha nitong mataba, kung anumang itim na card ang makuha, ginagamit agad. Bukas ire-report natin sa pulisya, sabihin nating ninakaw niya ang 10 milyon. Pabulukin natin sa bilangguan yang mataba na yan. Hoy, halika, umupo ka. Shaoli, kapag ininom mo na itong huling gamot, babalik ka sa Kurinanto kilo. Pero Shaoli, pag-isipan mong mabuti bago mo inumin to, maaaring masakit ang proseso ng pagbalik ng iyong hormon. Okay lang kuya, hindi ako takot. Sa mga nakaraang taon, sawa na ako sa pagiging matabang babae para kay Tang Haochan. Kumusta? Hindi kubeta, kailangan kong pumunta sa kubeta. Kumusta? Nandyan na naman. Sandali lang. Kuya, payat na ba ako? Payat-payat ka na. Ang ganda-ganda. Tang Haochan, kung makikita mo ang itsura ko ngayong pumayat na ako, siguradong magsisisi ka. Ting-ting, nasasatisfy ka ba sa kasal ngayon? Ting-ting Mingyu, maligayang bati, maligayang bati. Kahit make-up wedding lang, ang grand ng pagkakagawa. Talagang minamahal ka ni Mingyu. Ting-ting, tama ang napangasawa mo. Salamat, Tito. Hindi ba trabaho ng abay ang pagtanggap ng angpao? Ikaw ang bride, nandito na pero si Jiangli ang abay, wala pa. Tito, ang baywang ni Jiangli ay mas makapal pa sa punong 500 taon. Malamang matagal magbihis. Dapat maintindihan natin lahat. Eksakto. Noong nakaraan sa gate, akala ng guard may gasol na naging multo at gumulong para mamasyal. Tito, sige po. Sige, mabuti. Handa na ba ang lahat? Huwag po kayong mag-alala, Benefactor. Sa pagpapalayas ng mga kaluluwang nagbalik mula sa kamatayan, mga profesional kami. Huwag kayong mag-alala, Miss Jiang, mga profesional kami sa mga libing. Ipinadala kami ng Wealth Emperor para protektahan kayo. Basta hindi kayo tumango, garantisadong walang makakalapit sa inyo. Bulok na hayop, patay na green tea badge?
Nagsisimula na ang iyong parusa? Magsisimula na ang kasal, bakit wala pa si Jiang Li? Puro salita lang ang matabang yun. Pagdating sa puntong iyon, siya pa ang unang tatakbo. Mahal, ang laking kapal ng mukha ng matabang yun kahapon. Huwag nating siyang patawarin ngayon. Huwag kang mag-alala. Pagkatapos ng kasal sa iyo na siya, nandito ang asawa mo para sa iyo. Anak, huwag kang magmalabis, ha? Ma, huwag kang mag-alala. Sa pinakamalala, paglilingkuran lang niya ako at nitingting sa kwarto, matututong tumahol na parang aso. Wala namang masyadong kalabisan. Sayang lang ang lahat ng props na ito. Kung hindi siya darating, hindi tayo makakapaglaro ng paglunok ng ping-pong balls, panloloko sa abay, o striptease. Oh, para makabuhat sa matabang yun, nag-ensayo ako ng maaga. Natatakot ako, baka hindi ko mahawakan ng babaeng mataba yun. Kung hindi siya darating, sayang naman. Mahal, dahil hindi maglakas loob na pumunta ang matabang yun, simulan na natin ang kasal. Sino ang nagsabing hindi ako maglakas loob na pumunta? Tang Haoshan, Songting. Narito ako para ibigay ang aking pagbati. Ang ganda ng babae. Pero bakit parang pamilyar ang kanyang mga mata at kilay? Ang nipis ng kanyang bewang. Parang nakakita ako ng diwata. Ay naku, ang ganda-ganda niya. Akala ko maganda na ang bride, pero kumpara sa kanya, parang katulong lang. Saan galing itong babaeng manlalansi? Naagaw niya ang lahat ng atensyon. Sino ka? Ang bilis mo naman akong makalimutan. Sa tingin ko, hindi pa tayo nakikita. Kung hindi, siguradong maaalala kita. Okay lang kung nakalimutan mo, tutulungan kitang maalala ng paunti-unti. Nagdala ka pa ng maraming tao, ginawang larawan sa libing ang litrato ni Haoshan. Ano ba talaga ang gusto mong gawin? Gawin ano? Siyempre para magdaos ng libing para kay Tang Haotian sa kasal ninyo. Para magluksa ang lahat ng narito para sa kanya. Ikaw, gusto mong gawing libing ang kasal ko? Eksakto. Mga gwardya, dali palayasin niyo itong baliw na babae. Gusto kong makita kung sinong maglalakas loob. Mangyayari ang libing na ito ngayong araw, anuman ang mangyari. Asawa. Wala tayong sama ng loob sa isa't isa. Bakit mo ito ginagawa? Walang sama ng loob. Malaki ang sama ng loob natin. Hindi pa nga tayo nagkikita. Kailan pa tayo nagkaroon ng sama ng loob? Kaya mas mabuting pag-isipan mong mabuti. Nagtaksil ka na ba sa sinuman o gumawa ng nakakasuklam na bagay? Sino ka? Bakit mo ako kinamumuhian ng ganito? Hindi mahalaga kung sino ako. Ang mahalaga, hindi pa man lamang lumalamig ang bangkay ni Tang Haoshan, sinakop mo na ang kanyang kasal para gawin ang iyong pagdiriwang. Gusto kong lahat kayo ay lumuhod sa harap ng kanyang larawan sa libing ngayon at magsisi. Imposible. Kahit nakapatid ko siya, hindi ko pwedeng magdaos ng libing para sa kanya sa isang kasalan. Dalawang pagpipilian, lumuhod ka ng kusa o pipilitin kitang lumuhod. Pangarap lang yan. Sige, mahilig ka palang magpakatapang ha? Bibigyan kita ng gusto mo. Anak, salbahe ka, bitawan mo ang anak ko. Ano ba ang ginawa namin sa'yo at kailangan mong manggulo sa aming kasalan? Dapat kayong magtanong kung anong immoral na bagay ang nagawa ninyo. Baliw na babae, sino ka talaga? Sino ako? Ako ang iyong parusa. Natatakot ka na. Huwag mong isipin na dahil dalawa ang bodyguard mo, magagawa mo na ang gusto mo. Ito pa lang ang gusto ko. Ang totoong palabas, hindi pa nagsisimula. Ano pa ang gusto mong gawin? Gusto kong lumuhod siya sa harap ng larawan ni Tang Haochan at umiyak ng malakas. Habang umiiyak, kailangan niyang isigaw, Tang Haochan, ang saklap ng pagkamatay mo. Ito,
Hindi ba't parang pinapamura niya si Haoshan sa sarili niya dahil maikli ang buhay niya? Ano ba talaga ang relasyon mo kay Tang Haoshan? Bakit kailangan naming umiyak sa harap niya? Kaaway. Sino ka ba talaga? Ano ang nagmamadali? Pagkatapos mong umiyak, malalaman mo rin. Lahat lumuhod at umiyak. Ayaw umiyak, susuntukin namin kayo hanggang umiyak kayo. Umiyak na ako. Simulan na. Tang Haoshan, ikaw, ang saklap ng pagkamatay mo. Ang saklap-saklap. Ikaw, hilingin mo na sa kanya na magkaroon ng maagang reinkarnasyon bilang isang mabuting aso. Babae, kung may bayag ka, sabihin mo ang pangalan mo. Tingnan natin kung hindi kita papatayin. Natatakot ako na baka mamatay ka sa takot kapag sinabi ko ang pangalan ko. Gusto kong marinig kung gaano nakakatakot ang pangalan mo. Sige. Makinig kang mabuti. Ang pangalan ko ay Jiang Li. Ikaw daw si Jiang Li, yung matabang baboy na yun? Mag-ingat ka sa pagsasalita. Kung hindi ako mag-atubiling magpaluhod sa'yo ng ilang beses mamaya. Alam ng lahat kung ano itsura ng matabang Jiang Li na yon. Imposibleng ikaw yon. Nagpapanggap na siya, hindi man lang nag-research. Hindi ka maaaring si Jiang Li. Hindi ganyan ka-agresibo si Xiao Li. Dati, masyado akong naiintindihan, masyadong abala sa pagpapakain sa mga walang utang na loob at nakalimutang turuan ang ilang tao kung paano kumilos. Asawa, alam ko kung sino siya. Mahal? Sino siya? Siya ay isang extra na inupahan ni Jiang Li. Sana kasing yaman ng imahinasyon mo ang ugali mo. Tigilan mo ang pagpapanggap. Nahalata na kita, naiinggit lang si Jiang Li dahil makakapagpakasal ako sa asawa ko. Kaya, nag-upa siya ng mga tao para sirain ang okasyon. Ting-ting, ang talino mo. Sabi ko nga, walang makakapagpapayat ng mahigit 100 libra sa isang gabi. Hindi yan mahika. Kadiri talaga yung matabang babaeng yon. Hindi siya maglakas loob na pumunta mismo kaya gumagastos para lang makadiri sa atin. Ang galing nyo talagang magpuri sa sarili nyo. Heto, dilat na dilat ang mga asong mata nyo at tingnan kung kaninong pangalan ang nasa to. At tumawag ka na rin ng ambulansya habang nandyan ka. Baka mahimatay ka sa takot. Sinasaktan mo ba ang mga tao gamit ang peking props? Anak, sa tingin ko, mukha siyang si Jiang Li talaga. Ma, huwag kang magsalita ng kung ano-ano. Si Jiang Li yung mataba, pangit na baboy. Paano pwedeng siya yun? Para sa akin, mukha talagang medyo kamukha ni Jiang Li. Kahit yung ugali ng pagkuskus ng ilong kapag naiinip pareho. Kapatid siguro ni Jiang Li yan. Eksakto, hindi naman nakapagtatakang magkamukha ang magkapatid. Siguro nahihiya yung matabang babaeng si Jiang Li, kaya pinapalitan niya ng kapatid niya para magpasikat. Di makilala ang tao, ang dami namang drama. Hindi ka ba natatakot na mapagkamalan mo pa ang sarili mong asawa sa pag-aarte mo? Ikaw, Ang dila mo, kung ikaw si Jiang Li, kakain ako ng tae dito mismo. Heto, di tingnan mo ito, wag mong sabihing nakalimutan mo na ang itsura ng birthmark ng hipag mo. Paano pwedeng mangyari yun? Ito ay malinaw na Birthmark ni Xiao Li. Ikaw nga ba talaga si Xiao Li? ano naman yung birthmark? Paano kung nagpatato lang siya ng kapareho? Di banggitin ko na rin ng dahan-dahan ang peklat sa likod mo? Yung napasok ka ng kinain mo nang patago ang sunog na steak na ginawa ni Tang Haoshan habang wala si kuya. ikaw nga talaga si Jiang Li. Si Jiang Li nga talaga siya.
Nawalan ng mahigit 100 libra sa isang gabi? Sobrang kakaiba naman yon. Pwedeng maging diwata ang isang babaeng mataba. Sino ang mag-aakalang napakaganda pala ni Jiang Li pag pumayat? Kung makita siya ni Tang Haotian ganyan, di siya makakatagal sa kabaong niya. Mabubuhay siyang muli. Kung alam ko lang na magiging ganito kaganda ang matabang baboy na, to pagkatapos pumayat, hindi sana ako nagpanggap na patay. Bakit pa kailangang mag-ayos ang babaeng ito? Dapat namatay na lang yung taba sa katawan niya. Sige, hindi ba dapat tuparin mo ang pangako mo? Kainin mo yung dumi mo. Jiang Li, dahil ikaw ang nobya ni Haoshan, hindi dapat ikaw ang gumugulo. Dapat mong ipag-bless ang manugang na babae at ako na magpapatuloy para kumpletuhin ang kasal kay Haotian. Ipag-bless? Bakit ko ipag-bless ang lalaking nagpanggap na kapatid niya at nakipagrelasyon sa manugang na babae? Ano ibig sabihin yan? Posible bang hindi namatay si Haoshan? Posible bang hindi lang siya namatay kundi nagpanggap pa bilang kapatid niya para pakasalan ang manugang na babae? Grabe naman yan. Hindi ko ma-process ang utak ko. Paano ako magiging si Haoshan? Huwag kang magsinungaling dito, babae. Nagsisinungaling? Matapos kong malaman na nagpanggap kang patay at nandaya kasama ang manugang na babae, sinigurado kong nag-ipon ako ng ebidensya para ibulgar ka. Gusto kitang iwanang walang-wala at sirain ang reputasyon mo. Ikaw, galing sa probinsya, akala mo masisira mo ang reputasyon ko dahil lang sa pagdala ng ilang bodyguard? Sa tingin ko, nababaliw ka na sa pag-inom ng diet pills. Xiaoli, paano pwedeng maging si Haotian si Mingyu? Sa tingin ko, nababaliw ka na sa balita ng namatay mong nobyo. Eksakto. Nangangagat ang tao ng walang ebidensya. Hindi ba't baliw ka lang? Bilis, dalhin niyo itong baliw na babae sa mental hospital. Huwag niyo siyang pabayaang manggagat dito. Biyenan si Tang Haotian ba siya o hindi? Siya, si Mingyu siya. Xiaoli, kung pagod ka na, umuwi ka na at magpahinga. Huwag ka nang mag-ingay. Jiang Li, nakikiusap ako sa'yo. Bilisan mo at ilabas ang ebidensya para maibulgar mo ako. Kung hindi, kung wala kang maipakitang ebidensya, isasakdal kita sa pagsisinungaling. Tang Haotian, huwag mong isipin na wala talaga akong ebidensya. Binibigyan kita ng isang pagkakataon ngayon. Lumuhod ka sa harap ko at magsisi ka. Kung hindi, ilalantad ko ang ebidensya at mananatili ang pangalan mo sa kahihiyan magpakailanman. Mukha ba akong takot? Kung may lakas ng loob ka, ipakita mo ang ebidensya. Sige, gusto mong mamatay, gagawin ko yan para sa'yo. Kinuhan ito sa katawan ng namatay sa aksidente sa kotse. Bagamat ito ang iyong pagkakakilanlan, Tang Haotian, ang damit na suot niya ay malinaw na suot ng kuya nang siya'y lumabas. Lahat ng ito ay galing sa kanya. Ano ito? Sinasabi mo pa bang pagkatapos ng aksidente, may oras ka pang magpalit ng damit kay Tang Haotian? Magkambal sina Mingyu at Haotian, normal lang ang magpalit ng damit. Tama, masyadong padalos-dalos ang maghinuha base lang sa isang damit. Eksakto. Walang dahilan si Haoshan para magpanggap na patay at mag-impersonate sa kanyang kuya. Lalo namang walang dahilan para saktan ang sariling kuya. Gumagamit ka ng pekeng litrato mula sa Photoshop para manira, maaari ka naming idemanda. Gusto mo ng dahilan? Simple lang ang dahilan. Iyon ay umibig siya sa sariling hipag. Nagkarelasyon ang dalawa at nadiskubre ng kuya ko. Nagtalo sila sa kotse na nagdulot ng agarang pagkamatay ng kuya sa passenger seat na hindi nakasuot ng seatbelt. At lahat ng ito ay naitala ng dashcam ng kotse. Nagsisinungaling ka.
Tang Haoshan, hindi ka tao. Nakipagtalik ka pa sa hipag mo. Paano mo ipapaliwanag yon sa akin at kay Jiangli? Huwag mong banggitin ang babaeng yon. Kung hindi mo ginamit ang pera para agawin si Tingting, matagal na sana akong napakasal sa kanya. Para ang kotse. Para ang kotse. Tang Haoshan, ano pa ang sasabihin mo? Pwedeng i-edit ang mga larawan. Di ba pwedeng pekein din ang mga audio recording? At dahil hindi nakikita ang muka, sino ang nakakaalam kung sino ang nagsabi ng mga salitang yon? Eksakto. Kung may lakas ng loob ka, ilabas mo ang aktual na dashcam footage mula sa eksenang yon. Ang dashcam ay nagre-record lang sa harapan, di ba? Paano nito makukuha ang upuan ng driver? Shaoli, tumigil ka na sa paggulo. Kung hindi, kapag wala kang maipakitang ebidensya at ipakulong ka ng anak ko dahil sa paninirang puri, huwag mong sisihin ang biyenan mo na hindi ka tinulungan. Hindi kita sisishin dahil hindi ka na ang biyenan ko. Jiangli, tumigil ka na sa pag-aaksaya ng oras. Kung hindi mo maipakita ang video evidence ngayon, ipapakulong kita. Eksakto. Paninirang puri. Dagdag pa ang kaso ng pagnanakaw ng 10 milyon kahapon. Sapat na yon para mabulok ka sa bilangguan. Sige, ikaw ang may gusto nito. I-play agad ang ebidensya. Pakitingnan ang malaking screen. Hoy, mas magaling ba ako o mas magaling ang kuya? Haoshan, ang sama mo. Haoshan pa rin ang tawag sa akin? Asawa na ang dapat mong tawag sa akin. Patay na ang kuya. Mula ngayon, magagamit ko ang pagkakakilanlan niya para tayo'y magkasama ng hayagan. Kapag napirmahan na ang order ng Godfather na nagkakahalaga ng $100 bilyong, magsisimula na ang magandang buhay natin. Ang mga susunod na eksena ay hindi angko para panoorin ng publiko, kaya hindi ko na ito ipapalabas. Tang Haoshan, ano pa ang masasabi mo? Sige, oo, nagpanggap akong patay. E ano naman? Magpapanggap na patay, magpapanggap na kuya, makikipagtalik sa hipag. Grabe ang laro niyang Master Tang. Gago. Dapat arestuhin ng pulis ang ganyang klaseng tao at ikulong. Jiangli, pumayat ka para sa akin, naghirap ka para patunayan na nagpanggap akong patay. Hindi ba't dahil mahal na mahal mo pa rin ako at gusto mong makasama ako? Ngayong gumanda ka na, kung luluhod ka ngayon at hihingi ng tawad sa akin, maaari pa kitang makasama. Haoshan, ako naman? Huwag kang mag-alala. Ikaw ang magiging pangunahing asawa, siya ang pangalawa. Siya ang pangalawa. Dalawang babae ang maglilingkod sa isang lalaki? Tang Haoshan, karapat-dapat ka ba? Ano ang ibig mong sabihin? Ang ibig kong sabihin, sa ngayon, hindi ka karapat-dapat kahit dilaan ang sapatos ko. Maganda lang ang muka, walang laman ng bulsa, at ang ugali ay parang asong gala. Bukod sa akin, wala na sigurong ibang lalaking magkakagusto sa iyo. Mali ka dyan. Dahil sa lalong madaling panahon, isang lalaking mas mabuti sa'yo ng 10,000 beses ang darating para pakasalan ako. Jiangli, bakit kailangan mong maging matigas ang ulo? Tama si Haoshan. Ginawa mo ang lahat ng ito dahil mahal mo pa rin siya, hindi ba? Mali ka, ang pagpunta ko rito ngayon ay hindi para patunayang mahal ko pa siya. Pero hiwalayan ang asawa ko. Ano? Sabi mo gusto mo nang hiwalayan sa asawa? Tama. Dahil sa ngayon, wala ka ng halaga sa akin. Shaoli, nung nasa bahay ka pa namin, itinuring kitang parang sarili kong anak. Sige.
Hindi mo kailangang magpasalamat, pero bakit kailangan mong apihin ang anak ko? Talagang dapat kitang pasalamatan. Kung hindi mo ipinanganak ang ganyang klaseng anak, hindi ko malalaman kung gaano kasarap sa pakiramdam ang magtapon ng basura. Jiang Li, sa tingin ko nagkakaroon ka ng delusyon. Ang lalaking 100 beses na mas maganda sa akin ay malamang hindi magkakagusto sa isang katulad mo. Isang antigo na hindi man lang ako pinahawak bago ikasal. Ay, Jiang Li, sayang. Walang kwenta ang mga magulang mo. Kung hindi, baka naniwala pa ako sa kalokohan mo. Sabi mo walang kwenta ang mga magulang ko? Kapag nalaman mo ang kanilang tunay na pagkatao, baka nanginginig na ang mga tuhod mo sa lupa. Jiang Li, sa tingin ko may malala ka ng delusyonal na sakit na wala na sa isip mo. Ano, kaya mo bang gawing bilyonaryo ang isang panglinis ng inidoro? Ang pakikipag-usap sa iyo ng wikang pantao ay talagang sayang lang sa hininga. Sinabi ko na nga na hiniwalayan na kita, umalis ka na. Hiniwalayan mo ako? Kung may mata ka, dapat mong malaman na ako ang naunang humiwalay sa iyo. Nauna akong humiwalay sa iyo! Kung naiintindihan mo ang wikang pantao, umalis ka na agad. Malapit nang dumating ang aking nobyo. Natatakot ako na lubusan kang mapahiya sa harap niya. Sabi mo malapit nang dumating ang iyong nobyo? Puno ng mga hindi makatotohanang pantasya. Haotian, sa tingin ko nabaliw siya sa kakadeta. Kapag tumutok na ang orasan sa 12:00, darating na siya. Xiaoli, kailangan kong sabihin, kung magpapatuloy kang mag-ingay, lalo ka lang bababa sa tingin ng mga tao. Ang babaeng pinagpala ay hindi nag-aalala sa pag-aasawa, pero ang pintuan ng pamilya mo ay hindi rin makakapagpaiwan ng tao. Jiang Li, nakikita kong hindi ka naman pangit. Pwede kitang isipin bilang katulong ko sa paghuhugas ng paa. Pero huwag mong isipin ang posisyon ng pangunahing asawa. Mag-aasawa lang ako ng babaeng makakatulong sa karera ko. Umalis ka. Pangit pero ang ganda ng pangarap mo. Sa tingin ko, inaatake sa pag-iisip ang baliw na babaeng ito. Jiang Li, 1 minuto na lang ang natitira bago mag-2:00. Bakit hindi pa dumarating ang nobyo mo? Sa tingin ko, guni-guni lang niya ang nobyong ito. Haotian, sobrang malala na ng guni-guni niya. Kailangan natin siyang dalhin agad sa ospital ng pag-iisip. Sige, tatawag ako ngayon para dalhin siya sa ospital ng pag-iisip. Hello, Director Shen? May baliw ako dito. Padalhan mo agad ng tao para kunin siya. Baliw na babae, ayaw ng kahit sino. Umalis ka na sa ospital ng pag-iisip. Dumating si Luchen, pangulo ng Lu Group, kasama ang $100 bilyong na dote para magproposa kay Miss Jiang. Li, pareho pa rin itsura mo nung payat ka na ngayon sa itsura mo noong bata ka. Saktong-sakto ang dating mo. Para mag-propose sa isang babaeng kagaya mo, syempre kailangan akong dumating ng eksakto. Paano kung maagaw ka pa ng iba? Paano mo balak mag-propose?
handa kong ialay ang buong Lu Group para makapag-propose kay Miss Jiang. Miss Jiang, payag ka bang pakasalan ako? Nako, ang buong Lu Group ay nagkakahalaga ng 100 bilyon. Ang laki ng bigay na yan, ilang buhay pa ang kailangan para maubos yan. Talaga bang gagamitin mo ang buong Lu Group para pakasalan ako? Siyempre, pakakasalan mo ba ako? Dahil handa kang ialay ang lahat ng meron ka para pakasalan ang isang ordinaryong tao na katulad ko, syempre payag ako. Salamat sa pagpayag maging asawa ko. Tama na, Jiang Li. Saan mo hinere ang extra na to? Nagpapanggap pa kayo dito. Di ba kayo nahihiya? Eksakto, ang Google siguro para mag-hire ng isang ganito kagwapong extra. Lee, para lang hindi mapahiya, nag-hire ka pa ng extra para ikasal sa'yo? Kailan ka pa naging ganyan ka pa imbabaw? Akala mo extra lang ako? Di ba? Ang Presidente Lu ang tagal nang walang kinakasama. Di nga gumagamit ng babaeng sekretarya. Gusto pa kaya niya ng isang tsinelas na di ko na gusto? Hinampas mo ako? Kung lalapastanganin mo ulit ang asawa ko, hindi lang sampal ang aabutin mo. Magpanggap. Magpanggap ka pa. Ang pamilya Lu ay isang napakayamang pamilya. Isang golden bachelor tulad ni President Lu. Paano siya magkakagusto sa isang basurang kahit ako ay ayaw? Eksakto, mas kakatuwa pa ito kaysa sa isang kwentong bibit. Huwag humusga sa itsura. Chauting, naalala ko, hindi ba sa Lu Group nagtatrabaho ang tiyo mo? Oo, Tio, hindi ba manager ka sa Lu Group? Halika at sabihin mo sa lahat, totoo bang siya ang president ng Lu Group o hindi? Kakakalabas ko lang bilang security supervisor. Hindi pa ako karapat dapat makakilala sa president. Tio, ilantad mo siya agad. Ipakita mo ang tunay niyang anyo. Kasama ka ba ng Lu Group? Tama, natatakot ka na? Lumuhod ka ngayon, magpakumbaba at humingi ng tawad? Ipakita mo ang tunay mong pagkatao? Hindi pa huli ang lahat. Anong departamento mo? Bastos, sino ka para tanungin ako? Totoo ang sinasabi ko. Wala si President Lu na girlfriend, lalo na ang isang fiancé. Nakita mo, nailantad. Sabi ko sa inyo, ang prestihiyosong president ng Lu Group, paano siya mabubulag para pakasalan ang basurang tulad ni Jiang Li? Ngayon, alam mo na ang takot, di ba? Hanapin mo para sa akin, may tao bang may apelidong Song? President Lu? May maliit na supervisor sa security department na nagngangalang Song Guoqiang. Pero nag-leave siya ngayon, sabi niya pupunta siya sa kasal ng pamangkin niya. Ikaw si Song Guoqiang? Ikaw, paano mo nalaman ang pangalan ko? Hindi lang pangalan mo ang alam ko. Alam ko ang lahat tungkol sa iyo. Ikaw ba, talagang ang president ng Lu Group? Tanggalin si Song Guoqiang. Hindi kailangan ng kumpanya natin ng empleyadong humuhusga sa itsura. Nako, natatakot ako, President Lu. Pakiusap, huwag mo akong tanggalin. Dedikado talaga ang mga artista ngayon. Hindi ko akalain na i-research pa nila ang pangalan ng lahat bago umarte. Dahil napaaliw mo kami, itong barya ay para sa iyo. Tang Hao Shan, naghahanap ka ng kamatayan. Huwag kang magmadali, may para rin sa iyo. Ang hirap siguro maghanap ng ganyang extra para sa iyo. Tang Hao Chan, kunin mo itong ₱1 at bumili ka ng pako para sa kabaong. Mahal, huwag mong madumihan ang kamay mo. Umalis ka. Kumuha ka ng 3 libra ng pisong barya. Opo, President Lu. Sige, Jiang Li. Alam kong ginagawa mo lang ito lahat para pagsisihan kong iniwan kita. Ito ang usapan. Maghubad ka at sumayaw para sa lahat ngayon. Hahaha. Kung magaling kang sumayaw, baka isipin kong gawin kitang katulong na magpapainit ng kama. Tang Hao Shan, kung wala kang salamin, meron ka namang ihi, di ba? Limitado ang pasensya ko. Kung magmamatigas ka pa, hindi ka na nga makakatulong sa pagpainit ng kama. Ako si Jiang Li, isang tao lang ang pakakasalan ko sa buhay na ito. Yun ay si Lu Chen. Xiaoli, mahal kita. Mahal din kita. Sige, Jiang Li, huwag kang magsisi. Hoy, bakit umaarte ka pa? Hindi mo ba tatanggalin ng tito ko? Bakit wala pang tawag? Baka hindi ka pa nakakahanap ng bagong extra? Huwag kang mag-alala, malalaman mo rin agad. Kung matanggal mo ako, luluhod ako at tatawagin kitang tatay.
Hello, tinanggal ako ng kumpanya? Ikaw na nga ba talaga ang presidente ng Lu Group? Paano nangyari yon? Paano nagkagusto ang presidente ng Lu Group sa babaeng tulad ni Jiang Li? Tito, totoo bang nakakuha ka talaga ng abiso mula sa Lu Group? Siya nga si Lu Chen, ang presidente ng Lu Group. Pinatay mo ako. Talagang malas ang pagkakaroon ng pamangking tulad mo. Presidente Lu. Hindi, Tay. Mali ako. Hindi ko nakilala ang isang dakilang tao. Pakiusap, huwag mo akong tanggalin. May matatandang magulang at maliliit na anak ako. Kailangan ko talaga ang trabahong ito. Presidente Lu. Presidente Lu. Ang sinumang mangapi sa asawa ko ay dapat magbayad. Shaoli, mali ako. Yung dalawang yun ang may kasalanan. Kung hindi nila ginulo, hindi sana ako. Shaoli, pakiusap. Ipagmakaawa mo kay President Lu na kahabagan ako at palayain na parang hangin lang. Shaoli, ang tito ni Tingting ay tumatanda na. Huwag kang maging ganito kalupit. Ang paghuhusga sa tao base sa itsura ay hindi karapat-dapat sa awa. Bukod pa, kung hindi presidente ng Lu Group ang asawa ko, hahayaan ba niya ako? Ito, Dalin mo siya para hindi madumihan ang mata ng asawa ko. Presidente Lu, mali ako. Alam ko talagang mali ako. Pakiusap, kahabagan mo ako. Presidente Lu, pakiusap, kahabagan mo ang buhay ko. Jiang Li, ang lupit ng puso mo. Haoshan, anong gagawin natin? Na-offend natin ang pamilya Lu. Wala na tayong labasan ngayon. Huwag kang matakot. Nakalimutan mo ba kung sino ang nasa likod ko? Presidente Lu, handa na ang 3 libra ng 1 yuan coins. Perpekto, buhusan mo ng mga barya to ang ulo niya. Opo, President Lu. President Lu, ano ang gagawin mo? Heo Chen, Ang mga kasalanan mo sa asawa ko, papagbayarin kita ng 10 beses. President Lu, ang mga baryang ito, kung tumama sa tao kahit hindi mamatay, masasaktan. President Lu, nagbibiro ka lang, di ba? Mukha ba akong nagbibiro? Isa na lang ang anak kong ito. Anumang galit o hinanakit mayroon ka, idirekta mo sa matandang ito. Huwag mong saktan ang anak ko. Oo, nanay ko siya. Sa kanya mo idirekta lahat. Kapag siya ang tinamaan, ako rin ang nasasaktan. Parehong-pareho lang. Hoy anak, Buhusan. asawa, ayos ka lang ba? Jiang Li, Lu Chen, pagdating ng backer ko, talagang papaluhurin kita at papakainin ng mga baryang ito isa-isa. eksakto. Pagdating ng backer ng aming pamilyang Tang, ikaw, mamamatay ka ng napakasakit. Wala akong pakialam kung sino ang backer mo. Walang sino mang pinapayagang mangapi sa asawa ko. Kapag nalaman mo ang pangalan niya, baka hindi mo na masabi ang mga salitang yan. Eh di sabihin mo sa akin, ano ang pangalan niya? Ang Godfather. Ibig mong sabihin ang Godfather ang backer mo? Siyempre, ang aming pamilyang Tang ay umangat mula sa kawalan patungo sa bagong yaman dahil sa lihim na suporta ng Godfather. Ngayon, binigyan pa nga ng Godfather ang aming pamilyang Tang ng $100 bilyong na order. Kapag napirmahan na ang order, papalitan ng aming pamilyang Tang ang pamilyang Lu bilang pinuno ng 4 na dakilang pamilya sa Jiangcheng. Asawa, ganun ba kalakas talaga ang $100 bilyong na order na ito? Siyempre, kahit kaunting langis na tumulo sa dulo ng mga daliri ng Godfather ay sapat na para mangibabaw ang aming pamilyang Tang sa Jiangcheng. Wow, binatang Tang, dadalo ba ang Godfather sa kasal ninyo? Siyempre, gayunman darating lamang siya para pirmahan ang $100 bilyong na kontrata sa akin ng personal pagkatapos ng kasal. Lu Chen, kung sampalin mo ng 3 beses si Jiang Li ngayon, baka hayaan kitang mamatay ng medyo hindi gaanong pangit mamaya. Ang mga lalaking walang kwenta lang ang natututok ng armas sa mga babae. Lu Chen, handang-handa ka bang isapanganib ang buong pamilyang Lu para sa isang maruming, mahirap na babae? Marumi, anong ibig mong sabihin? Hindi mo alam, di ba? Ang damit na suot ni Jiang Li ay ninakaw. Mahal, anong nangyayari? Kung sasabihin kong binili ko ang damit na ito sa sarili kong pera, maniniwala ka ba sa akin? Naniniwala ako sa'yo. Siyempre, binili niya yan sa sarili niya dahil ang ninakaw niya ay ang 10 milyong ginamit para bilhin ang damit. Lu Chen, nagnakaw siya ng pera para bumili ng damit para lang magyabang. Sapat na yan para patunayang mababa ang kanyang pagkatao. Talaga bang tututol ka sa akin, tututol sa Godfather para sa ganong babae?
Tang Haoshan, sigurado ka bang ang pera para sa damit na ito ay ninakaw ko? Kung hindi ninakaw, saan mo nakuha ang pera? Eksakto. Kahit ibenta mo ang dugo at bato mo, hindi ka makakakuha ng 10 milyon. Ang pera ay ibinigay sa akin ng aking ama. Nag-aarte. Nagsisimula ng mag-arte ulit. Alam ng lahat na ang tatay mo ay isang mabahong tagalinis lang sa isang hotel. Sinasabi mo bang ang tatay ko ay ang mabahong tagalinis na naglilinis ng kubeta sa hotel? Nagpapakatanga ka pa rin? Nang pumunta ako sa hotel para makipagkita sa mga magulang mo, nakita ko siyang naglilinis ng kubeta ng sarili kong mga mata. Ano, hindi na pwedeng maging tagalinis? Kaya lumipat na lang sa pagnanakaw? Ang card na yon, hindi naman ninakaw ng tatay mo sa kwarto ng isang bisita, di ba? Magnanakaw. Kung malaman mo ang tunay niyang pagkatao, baka matakot ka nang magdukal ka ng sarili mong mga mata. Narinig ba ng lahat iyon? Ipapakita na ng binibini ang kanyang panghuling baraha. Kaya bilisan mo at sabihin sa amin, ano bang dakilang tao ang tatay mo talaga? Hindi naman siya siguro isang dukhang prinsipe mula sa ibang bansa, ano? Kaya itaas ninyo ang mga tainga ninyong parang aso at makinig ng mabuti. Ang tatay ko ay ang padrino. Ano? Ano ba ang narinig ko? Sabi niya ang tatay niya ay ang padrino na may napakalawak na kapangyarihan at kayamanang katumbas ng isang bansa. Padrino, sa tingin ko ang ibig niyang sabihin ay malaking tao. Jiang Li, sa tingin ko nababaliw ka na sa kakadieta. Tanungin mo ang mga naririto, sino ang maniniwala sa kalokohan mo? Sino sa inyo ang naniniwalang ang tatay ni Jiang Li ay ang padrino? Ang mga naniniwala, pakitaas ang kamay. Baka mga multo ang maniwala. Kung ang tatay mo ay ang padrino, ang tatay ko naman ay ang Haring Jade. Hindi ako naniniwala. Hindi rin ako naniniwala. Naniniwala ka ba, asawa? Asawa, alam kong nagmamayabang ka para protektahan ang sarili mo. Huwag kang mag-alala, nandito ako, handang isugal ang buong pamilya Lu para sa'yo. Pero ang Godfather ay banal at hindi dapat lapastanganin. Mas mabuting huwag mong sabihin ang mga ganyang bagay. Jiang Li, kahit ang sarili mong asawa ay hindi naniniwala sa'yo. Bilang babae, kung ganyan ang buhay mo, mas mabuti pang mamatay ka na lang. Luchen, inuutusan kitang putulin ang relasyon mo sa babaeng baliw na ito ngayon din. Kung hindi, gagawin kong sementeryo ang Lu Group mo. Ang pamilya Lu ko ay nagkakahalaga ng 10 bilyon at ang pinuno ng 4 na dakilang pamilya sa Jiangcheng. Ang pamilya Tang mo ay biglang yumaman lang nitong mga nakaraang taon. Gaano kalaki ang apog mo para maging ganyan ka sa harap ko? Mukhang hindi mo balak sundin ang payo ko at ayaw mong iwan ang babaeng baliw na ito, tama ba? Asawa, ang selyong ito ay minana sa mga salinlahi ng mga tagapagmana ng pamilya Lu. Sino mang may hawak nito ay makokontrol ang buong Lu Group. Ngayon, ibibigay ko ito sa'yo. Kilala ko ang selyong ito. Noong unang panahon, hindi ito kakaunti sa selyo ng emperador. Dahil dito, maaari pang palitan ni Jiang Li ang apelido ng pamilya Lu sa Jiang. Diyos ko, ibinigay na ni President Lu ang lahat ng kanyang trumps. Sigurado ka bang ibibigay mo ito sa akin? Paano kung kunin ko ito at tumakbo, magiging pulubi ka mula sa isang bilyonaryong presidente? Hindi mo kailangang tumakbo. Ibibigay ko sa iyo ang anumang gusto mo. Sinabi ko, kahit kalabanin mo ang buong mundo, ako ang magiging ligtas mong daungan. Walang saysay ang mga salita. Ito ang seguridad na ibinibigay ko sa iyo ngayon. Sige, ako, si Jiang Li ay nagtago ng aking pagkatao sa loob ng maraming taon at sa wakas ay nakahanap ng tunay na pag-ibig. Huwag kang mag-alala, tiyak na ipapatayo kita sa tuktok ng piramide, maging ang lalaki sa mga lalaki. Sige. Mabuti. Sinasadya mong kalabanin ako, tama ba? Luchen, hindi kita kayang harapin pero may ibang makakaya sa'yo. Hello, tagapagligtas. May emergency. Ang asawa ng tagapagmana ng Lu Group ay hindi lang nagnakaw ng black gold card ng Godfather, kundi nag-aangkin pa na siya ang anak na babae ng Godfather. Mabuti. Nasa banquet hall ako ng Tenglong Grand Hotel. Naiintindihan. Mahal, sino ba itong benefactor na binanggit mo? Siyempre si General Qinglong, ang kanang kamay ng Godfather. General Qinglong, ang buhay na haring yaman na nagtatali ng mga taksil sa pantalan para pakainin sa mga pating? Tama, siya nga. Luchen, sabihin mo sa akin, ilang minuto lang kaya ang kailangan ni General Qinglong para durugin ang iyong pamilyang Lu? Tito Qinglong, sigurado ka bang tatawagin mo siya? Ano, natatakot ka na ngayon? Huli na.
Naaalala ko, noong nakaraang buwan, may nagpanggap na tauhan ng Godfather para mangolekta ng protection money. Ngayon, nasa ICU ng ospital, nagbibilang gamit ang kanyang mga daliri sa paa. Kaya para sa dalawang ito, isang nagpanggap na anak na babae ng Godfather at nagnakaw ng pera, at isang nagtakip para sa kanya, malamang gagawin silang giniling, tama ba? Ang lalaki ng mga piraso. Jiang Li, dahil 3 taon mo akong hinahalikan ng aking mga bota, kung natatakot ka, halikan mo ngayon ang aking sapatos hanggang sa malinis. Maaari akong magsalita ng mabuti at hilingin kay General Qinglong na iwan kayong dalawa ng buo ang katawan. Natatakot? Iniisip ko kung ilang ambulansya ang dapat kong tawagan para sa iyo mamaya. Asawa, ano ang nangyayari? Ang ideya na magpanggap akong mahirap para subukan ang aking nobyo noon ay mungkahi ni Tito Qinglong. Magpanggap ka pa. Kilala mo ito, kilala mo yon. Bakit hindi mo sabihin na ikaw ang sariling anak na babae ng emperador ng Jade? Hindi na siya makakapanggap ng matagal. Pagdating ni General Qinglong, hindi lang malulugi ang Lu Group, kundi ang buong pamilyang Lu ay mamamatay ng hindi buo ang katawan. At ang kanyang wakas ay mas masahol pa. Hindi, mali ka. Pagdating ni Tito Qinglong, ang pamilyang Lu hindi lang hindi malulugi kundi tataas pa sa bagong mga karangalan. Sa oras na yon, ang pamilyang Lu ay patay na lahat. Siyempre, ang kanilang abu ay tataas sa bagong mga karangalan. Ang sugo ni General Qinglong, si Teniente Heixiong, ay dumating na. Bakit special envoy lang? Hindi ba si Panginoong Qinglong? Teritoryo ko ito. Inutusan ako ni General Qinglong na mauna rito para ayusin ang mga bagay-bagay. Darating na rin siya. May problema ka ba dyan? Wala. Sino ang gustong mamatay? Naglakas loob pang nakawin ang black card ng Godfather at magpanggap na anak ng Godfather. Ikaw ba? Mukha kang may masamang balak. Hindi ako Panginoong Xiong, hindi po ako. Panginoong Xiong, hindi asawa ko ang nagalit sa Godfather. Itong babae ito. Hindi lang niya ninakaw ang black card ng Godfather, nagpapanggap pa siyang anak ng Godfather. Sandal ng sandal sa Lu Corporation, hindi na umano kinikilala ang kapangyarihan ng langit. Nene, ang ganda-ganda mo. Bakit hindi ka sumama sa akin? Pagkasama na kita, bago dumating si General Qinglong, hahanap ako ng isasangkalan para mailigtas ka. Ang tapang mong magsalita sa akin ng ganyan, ilang buhay pa ba ang natitira sa'yo? Maanghang. Gustong gusto ko ang maanghang. Nakaka-excite kainin. Gusto ko rin ng masasamang tulad mo. Pinakasarap bugbugin ang mga katulad mo. Batang hamak, ang lakas ng loob mong manakit sa akin? Mag-ingat ka at bubuhayan kita ng balat. Mga hayop lang talaga. Pangit pa ngang tignan ang itsura nila kapag binubugbog. Ikaw, Lord Heixiong, tama ako, di ba? Ang babaeng ito, umaasa sa pamilya Lu, wala nang pinipirmihang batas. Ngayon, may lakas ng loob siyang manakit sa iyo, bukas sa Godfather na. Ang babaeng ito, nung manugang ko pa siya, mas itim pa sa karbon ang puso niya. Ngayon, dinala pa niya ang kanyang kabit sa kasal ng anak ko para sirain ito at hindi pa sapat iyon. Nagdala pa siya ng 3 libra ng barya para bugbugin ang anak ko. Lord Heixiong, kailangan mong magpanagano ng hustisya. munting lason, huling pagkakataon na ito. Paano mo gustong mamatay? Asawa ko siya, ang asawa ni Lu Cheng. Sino mang maglakas loob umipo sa kanya ay nagdedeklara ng digmaan sa Lu Group. Lu Group? Wala kayo. Ngayon, mag-uumpisa ako sa iyo. Sa utos ni General Qinglong, ang pamilyang Lu na naglakas loob magkubli sa kriminal na nagpapanggap bilang anak na babae ng Godfather ay dapat i-freeze agad ang lahat ng kanilang financial accounts at isara ang lahat ng kanilang negosyo. Ano? Ang lahat ng operasyon ng Lu Group ay pinipilit na itigil. Heixiong, nagbobolahan ka lang, ginagamit mo ang balahibo ng manok bilang utos. Hindi ka ba natatakot na pagbintangan ka ni Uncle Qinglong? Uncle Qinglong, ang lakas naman ng loob mong tawaging tito. Akala mo ba talaga ikaw ang binibini? Pero huwag kang magmadali, munting sili. Pagkatapos ng asawa mo, ngayon naman ang turno mo. Isang mababang uri ng tauhan tulad mo ay hindi karapat-dapat na makita ko. Kilala mo ito? Ito, ang birthmark na ito. Imposible, talagang imposible.
Lord Haekyong, alam lang namin na may birthmark sa pulso ang binibini, pero walang nagsabi kung anong hugis. Nagbobola ba tayo nitong batang babae? Bukod pa, alam ng lahat na 200 pound na mataba ang binibini. Tingnan mo ang katawan niya, paano siya magiging... Tama nga. 200 pound na malaking mataba ang binibini. 100 pounds lang siguro ikaw. Talagang hindi pwedeng siya ang binibini. How Shan, sinabi lang niya na 200 pound na mataba ang binibini. Si Zhangli dati. Anong pinaghuhula-hula nyo? Hindi ba kayo nag-iisip ng mabuti? Paano susunod sa akin ng parang aso ang anak ng Godfather? Nagkataon lang siguro ito. Eksakto. Nakilala ko na lahat ng mga walang kwentang tao sa pamilya niya. Tagalinis ng kubeta ang tatay niya. Basura sa lipunan ang 3 kuya niya. Paano magkakaroon ng koneksyon sa Godfather ang isang babaeng ganito? Sige, may lakas ng loob kang magbola sa akin. Naghahanap ka ng kamatayan. Ikaw ang naghahanap ng kamatayan. May lakas ng loob na bulin ang asawa ko. Tatawagan ko na agad ang tatay ko para asikasuhin ka niya. Tawagan mo, tumawag ka ngayon din. Pagdating ng tatay mo, haharapin kita mismo sa harap niya. Hello? Pa, bakit wala ka pa rito? Malapit nang mabuli at mabaon sa utang ang manugang mo ng tauhan mo. Sabi pa niya, ibubuli niya ako mismo sa harap mo. Ano? Sobrang kapal ng muka, may lakas ng loob na buliin ang anak ko, naghahanap ka lang ng kamatayan. Sinabi ng tatay ko, maghugas ka ng leeg at maghintay. Peke na anak, peke na ninong. Tamang-tamang oras, sabay-sabay ko na kayong aayusin. Pagkatapos, kukunin ko ang kredito kay General Qinglong. Kung ngayon ka paluluhod at magmakaawa, baka pagbigyan kitang mamatay ng hindi gaanong kapangit. Sinisindak mo ako? Wala ka ng tagapagtanggol ngayon. Ano ang ilalaban mo sa akin? Lord Haekyong, baka hindi mo alam, itong si Zhangli, hindi lang niya ninakaw ang black card ng Godfather, ginamit pa niya. Ang damit na suot niya ngayon ay binili sa pamamagitan ng pag-swipe sa black card ng Godfather, 10 milyon ang halaga. Dahil damit na binili gamit ang black card ng Godfather, huhubaran ko siya at ilalantad ang kanyang tunay na anyo sa harap ng publiko. Lord Haekyong, gustong-gusto ng mga kapatid ang trabahong ito. Sino man ang maglakas loob na hawakan siya, paaalisin ko ng patiwarik. Lord Haekyong, tingnan mo, kahit nandito ka, hinahamon pa rin niya ang iyong autoridad. Ano sa palagay mo ang dapat gawin? Kung tatanungin mo ako, ang babaeng ito ay dapat hubaran at itapon sa labas. Narinig mo ba ang sinabi ng maliit na kapatid na ito? Pigilan ang lalaking ito. Mag-set up ng mga kamera, pagkatapos ay hubaran ang babaeng ito at iwan dito. Gusto kong makita ng buong internet ang katawan ng peking socialite na ito. Darating ang tatay ko sa loob ng 3 minuto. Walang makakatakas sa inyo. 3 minuto. Sa loob ng 3 segundo, huhubaran kita at magmamakaawa ka ng nakaluhod. Dumating na ang Godfather. Sino ang may lakas ng loob na hawakan ng anak ko? Tatay, Mabuting anak, huwag kang matakot. Nandito na ang tatay mo. Ay, ang mga tagalinis ba ang naglalakad sa runway? Dali, tingnan ninyo, dumating na ang Godfather dad ni Zhangli, yung ipinagmamalaki niya para maglinis ng kubeta. Nakakatawa ito. Zhangli, pinapunta mo ang tatay mo para magpasikat, pero hindi mo sinabihan na magpalit ng damit? Ganyan ang suot, para bang pupunasan ng sapatos namin. Maliit na babaeng ahas, ito ba ang peking Godfather dad mo? Isang matandang tagalinis ng kubeta. Mabuting anak, ito ba yung bulag na sinasabi mo? Opo, tatay. Inabuso niya ang kanyang kapangyarihan para gibain ang pamilya ng asawa ko at walang hiya niyang sinabing aapihin niya ako sa harap mo mismo. Talagang hindi mapapatawad. Kawalang hiyaan. Sabihin mo ang pangalan mong aso. Ngayon, puputulin kita sa libu-libong piraso. Isa ka lang mabahong tagalinis ng kanal. May lakas ka ng loob na hawakan ako? Ano ka para maging ganyan kayabang? Malamang hindi mo pa alam, ang lalaki sa tabi ko ay espesyal na sugo ni General Qinglong, ang kilalang-kilalang si Lord Haekyong. Hinampas mo ako? Hahampasin kita kung gusto kitang hampasin. Kailangan ko bang pumili ng araw?
Sige, sana hindi ka ganyan kayabang mamaya. Tatawagan ko ngayon si General Chinglong at papatayin ang buong pamilya mo ng walang buong katawan. General Chinglong, nasa entrada ka na? Oo, nasa banquet hall ako. Narinig mo? Narito na si General Chinglong sa loob ng 3 minuto. Gigilingin kita at ipapakain sa mga aso. Ang dumi ng bibig mo, mga gwardya. Linisin ninyo ang bibig niya para sa akin. Ano ang ginagawa ninyo? Naghahanap ka ng kamatayan. Malapit nang dumating si General Chinglong. Tapos ka na. Napaka-protektibo ni General Chinglong. May lakas ka pang hawakan ng kanyang tao. Jiang Li, tapos na ang tatay mo. Tamang-tama. Nabigo siyang pamahalaan ng kanyang mga tauhan. Pagdating niya, ako rin ang bahala sa kanya. Anak, buti na lang naisip mong iwanan si Jiang Li. May sakit ba sa utak ang buong pamilya niya? Luchen, naintindihan mo na ngayon, 'di ba? Papatayin ka na nila. Ang pera mo, ang buhay mo, lahat ay isasama nila sa pagbagsak. Luchen. Mabuting anak, ito ba ang bagong asawa mo? Opo, tatay. Ano pang hinihintay mo? Batiin mo siya. Tatay, napangasawa ko na si Jiang Li. Ano man ang mangyari, ipagtatanggol kita sa harap ng Godfather. Paano kung papatayin ka ng Godfather? Tatay, Kausap ko siya. Huwag kang makialam. Xiaolu, sagutin mo ang tanong ko. Si Jiang Li ang asawa kong pinili. Handang-handa akong ibuwis ang lahat, pati ang buhay ko. Mabuti. Ngayon karapat-dapat ka nang maging manugang ng pamilyang Jiang. Binibining Jiang, talagang magaling ang napili mong asawa ngayon. Pangunahin, mabuti ang ugali niya. Hindi tulad ng ilang mga tarantado. Magkaroon lang ng konting kapangyarihan, nag-aastang patay na, nakikipagrelasyon pa sa hipag, walang hiya. huwag mo nang banggitin yon, Dad. Sino bang hindi umibig sa ilang tarantado noong bata pa? Nasa bingit ka na ng kamatayan. Nagbibiro ka pa rito? Ituloy mo na lang ang pagbubuklod ng pamilya ninyo sa daan patungong impyerno. Hindi sila mamamatay. Pero ikaw ang malapit ng mamatay. Nanganganak na nga ang pamilyang Lu. Sino ba ang tinatakot mo? Eksakto, ang isang asong kalye ay naglakas loob pang tumahol dito. Mahal, baka meron ka pang reserbang plano? May dating koneksyon ako kay General Chinglong. Pero kailangan nating magbabayad ng tiyak na halaga para masiguro ang ating kaligtasan. Halaga? Anong halaga? Ito, Nagustuhan ni General Chinglong si President Lu at gusto siyang ipakilala sa anak na babae ng Godfather. Pero si President Lu ay naghintay sa iyo at hindi kailanman pumayag. Naalala ko na, nung nagreklamo ako kay Chinglong tungkol sa manugang mong ito dati, sinabi ni Chinglong na gusto niyang ipakilala sa iyo ang isang napakagaling na binata, kaya si Xiaolu pala ang ibig niyang sabihin. Nag-aarte. Mag-arte ka pa. Pag pinaputol na ng General Chinglong ang mga ulo ninyo, tingnan natin kung paano kayo mag-aarte. Dad, kailan ba darating si Tito Chinglong? Nakakainis siya. Dapat ay personal siyang darating, pero pinabili ko siya ng mga regalo para sa magiging manugang ko. Sa oras na ito, dapat ay malapit na siyang dumating. Dumating na si General Chinglong. General Chinglong, nandito ka na rin sa wakas. Ang lalakas ng loob ng mga taong ito. Una, nagpanggap sila bilang anak na babae ng Godfather. Ngayon naman ay naglakas loob na direktang magpanggap bilang ang Godfather mismo. Ninakaw pa ng walang hiya nitong puta ang black card ng Godfather. Binili niya ng kasuotang pasadya na nagkakahalaga ng 10 milyon. Tingnan mo, ginulpi ng husto ni Lord Haeksyong sila. General, kailangan mong magpanagot para sa amin. Dapat silang parusahan ng mabigat, parusahan hanggang mamatay. Jiang Li, narinig mo yan? Ikaw at ang pamilyang daga mo ay malalampaso na. General Chinglong, maling tao ang sinuntok mo. Ang mga nagpapanggap bilang Godfather ay sila. Eksakto, ang anak ko ay isang batang may talino na kinikilingan ng Godfather. Ikaw nga ang sinisuntok ko. General Chinglong, nakalimutan mo na ba? Ako na ngayon ang talentong pinakapinahahalagahan ng Godfather. Sinuntok mo ako ng walang dahilan para sa mga impostor na ito. Naniniwala ka bang isusumbong kita sa Godfather pagdating niya? Oo? Pinahahalagahan na ng Godfather ngayon ang aming pamilyang Tang. Magdadala pa siya mamaya ng order na nagkakahalaga ng $100 bilyong. Nananaginip ka pa rin ng kontratang $100 bilyong. Alam mo ba, ang taong ito ang Godfather na tahimik na sumuporta sa pamilyang Tang sa loob ng 3 taon at ang nasa tabi niya ay ang anak na babae ng Godfather. Pinangarap mo pa rin ba ang kontratang $100 bilyong? Alam mo ba ang taong ito ang padrino na 3 taong tahimik na sumusuporta sa pamilya Tang? At ang nasa tabi niya ay ang anak na babae ng padrino.
Ano? Ang tagalinis ng kubetang ito ay talagang ang padrino? Ano? Si Jiang Li, siya nga ba talaga ang anak na babae ng padrino? Huli na ako, humihingi ako ng tawad, Padrino. Una, asikasuhin mo ang tauhan mong ito na nagmamalaki gamit ang kapangyarihan ng iba. Pag-usapan natin ang iba pa mamaya. Opo. Mga guwardiya, dali-daliin ninyo siyang dalhin para parusahan. Huwag ninyong dungisan ang paningin ng Padrino. General! General! Mabuting anak, paano mo gusto silang asikasuhin? Shaoli, patawarin mo ako ngayon. Bigyan mo ako ng pagkakataong magbagong buhay. Mahal na mahal kita at iingatan ka mula ngayon. Iingatan ako? Karapat dapat ka ba? Ngayon, kahit gawin kitang aso ko, pag-iisipan ko pa. E di magiging aso mo na ako. Sinusumpa ako, hindi na ako makikialam sa inyo at kay President Lu sa hinaharap. Eh, yung hipag mo, hindi ba siya ang unang pag-ibig mo, yung pinagkunan mo ng peking pagkamatay? Palayuin mo siya ng malayo. Shaoli, kung alam ko lang napapayat ka, kung alam ko lang ang tunay mong pagkatao, hindi ako maghahanap ng pansamantalang kasiyahan at makikipag-isa sa kanya. Tanghao dyan, tao ka pa ba? Kagabi sa kama, hindi mo yan sinabi. Ikaw pa ang may ganang sisihin ako? Kung hindi dahil sa'yo, na araw-araw ay nagpapakita ng kahalayan sa harap ko. Matagal na sana akong naging manugang ng ninong. Anak, bilisan mo lumuhod ka at humingi ng tawad kay Jiang Li. Tingnan mo, pinahahalagahan pa niya yung mumurahing pulseras na binigay mo sa kanya. Ibig sabihin mahalaga ka pa rin sa kanya. Kapag pinatawad ka niya, manugang ka pa rin ng ninong. Kaya noong pinuri mo ako noon na ako'y matino, hinihintay mo lang palang ako ang maging tanga. Totoo nga, ang anak ng dragon ay dragon, ang anak ng phoenix ay phoenix, at ang anak ng daga ay marunong maghukay. Mabuting anak, ngayon naiintindihan mo na kung bakit sinabi kong magpanggap kang mahirap bago ikasal. Naiintindihan ko, tatay. Hindi karapat-dapat sa mga taong ito ang isa pang minuto ng oras ko. Ngayong araw, tatapusin ko na ang lahat sa kanila. Jiang Li, nakikiusap ako sa'yo. Nakikiusap ako alang-alang sa aking kuya na noong nabubuhay pa ay madalas kang bilhan ng pagkain. Patawarin mo ako ngayong pagkakataon. Sige, pangako. Pangako, hindi na ako muling lilitaw sa harap mo. Noong naaksidente ang kuya ko, ginagamit mo pa rin ang kanyang credit card para bumili ng luxury, naghahanda kang magloko kay Tang Hao Qian. Paano mo nalaman yan? Hindi, Jiang Li. Hindi yan ang iniisip mo. Nagdadahilan ka pa rin. Nagdadahilan ka pa rin. Noong mataba ako, inaapi mo ako, kinukutya at ninakaw mo pa ang lalaki ko. Sige, kung ganon ka naman kamuhi sa mga mataba, ngayon patabain mo siya. Huwag mo siyang titigilang pakainin hanggang umabot siya ng 200 kilo. Opo, Bini-Bini. Wag, Jiang Li. Ayokong tumaba. Ayokong maging isang malaking tabatsoy. Jiang Li. Jiang Li, hindi ko palalampasin ito, Jiang Li. Talagang baliw ka. Baliw, 2 minuto na lang ang natitira para pag-isipan mo ang buhay mo. Pagkatapos ng lahat, ang mga alaalang ito ang magiging pinakamainit habang natutulog ka sa ilalim ng tulay mula ngayon. Anong ibig mong sabihin? Ano pa ang gagawin mo? Sa loob ng 3 minuto, ang Tang Group ay papasok sa bankruptcy liquidation. At ikaw ay luluhod sa kalye bilang isang pulubi habang buhay, pagbabayad sa mga kasalanang ginawa mo. Napakagaling ko, ayokong maging pulubi. Magaling? Ang katulad mo, hindi kahit kasing halaga ng isang pulubi, kakain ng sirang pagkain sa kalye. Ninong. Hindi, tatay. Naniniwala akong sinuportahan mo ako dahil nakita mo ang aking talento. Hindi ako pwedeng maging pulubi at ang aking pamilyang Tang ay hindi pwedeng mag-bankrupt. Talento? Kung hindi dahil sa pagpilit ng anak kong babae na pakasalan ka noon, ang isang mapagmataas na tulad mo ay hindi karapat-dapat kahit dilaan ang sapatos ko. Jiang Li, hindi mo ako pwedeng tratuhin ng ganito. Nakalimutan mo na ba? Kalahating taon na ang nakalipas, nang sobrang taba mo para magkasya sa damit pangkasal. Ako ang pigil ang aking pagkasuka, ang sumama sa'yo para magsukat ng 10 gown. Kaya't hindi ba patas na ngayon, hinahayaan kitang magdamit ng pulubi at matulog sa ilalim ng tulay? At saka, Tang Hao Qian, saliksikin mo ang iyong konsensya at pag-isipan mo para kanino ba ako tumaba nun. Hindi, Li. Marami akong pangako sa'yo. Bigyan mo ako ng isang pagkakataon para tuparin ang mga iyon. Naalala mo? Sabi ko dadalhin kita sa province para makita ang mga lavender field. Ngayong nabanggit mo, naalala ko, may isang bagay na talagang matutupad mo.
Sabihin mo, pumapayag ako sa kahit ano. Hindi mo ba sinabi noon kung ako ang anak ng Godfather, gagapang ka ng 3 ikot sa paligid ng lugar gamit ang iyong mga kamay? Simulan mo na. Lee, ganito ka ba talaga kawalang awa? Ayaw mong gumapang, tulungan niyo siyang gumapang. Opo, Binibini. Bitawan niyo ako. Ilapag niyo ako, Lee. Anak, bitawan ang anak ko. Tandaan, 3 ikot, walang kulang kahit 1 metro. Tatay, hindi mo ba sinabi may dala kang regalo para kay Achen? Nasaan ang regalo? Ay, ang kulit mo, handa na ako, Chinglong. Narito. Iharap ang listahan ng mga regalo. Ang unang regalo, isang Richard Mille Narelos na nagkakahalaga ng 10 milyon. Ang pangalawang regalo, isang limitadong edisyon ng Aston Martin DB5 na nagkakahalaga ng 100 milyon. Ang pangatlong regalo, isang villa sa Zizhuyuan na nagkakahalaga ng 100 bilyon. Akin yan. Kung hindi dahil sa ginawa ni Songting na akitin ako sana ang naging manugang ng Godfather. Ang lahat ng magagarang regalong ito ay dapat na akin. Jiang Li, masamang babae ka, mamamatay ka ng napakasakit. Ang ingay. Opo, Binibini. Bitawan mo ako. Tatay, napakamahal ng mga bagay na ito, hindi ko kayang tanggapin. Mahal, tanggapin mo na. Handang ibigay mo sa akin ang buong yaman mo. Para sa tatay ko, ang mga bagay na ito ay parang kasing liit lang ng patak sa timba. Tanggapin mo na. Pero, Walang pero-pero. Kung tatanggi ka pa, magagalit ang tatay ko. sige. Kung gayon, tatanggapin ko na. Salamat, tatay. Tama yan, at inalis ko na ang pagbabawal sa pamilya Lu, kaya't huwag kang mag-alala. Salamat, tatay. Ma? Anak, sa wakas sumagot ka na sa telepono. Saan ka ba naman nakakita ng babae para maging manugang ko? Bata, sa wakas alam mo nang sumagot ng tawag. Saan ka ba nakakita ng babae para maging manugang ko? Ma, mabuting babae si Xiaoli. Pakiusap, igalang mo siya. Iga lang? Sige, bukas ay ang ika-impwenta kong kaarawan. Inimbita ko rin si Chingking. Papuntahin mo siya para makilala ng lahat. Anong problema, Achen? Hindi ba ako gusto ng nanay mo? Siyempre naman hindi. Sinabi pa nga ng nanay ko na bukas, gusto niyang dumalo ka sa ika-ipenta niyang kaarawan. Mahalagang okasyon ng ika-50 kaarawan. Kailangan mong seryosuhin iyan, anak. Naiintindihan ko pa. Chinglong. Narito po. Maghanda ng regalo sa kaarawan na nagkakahalaga ng 30 milyon para sa magiging biyena ng anak ko. Opo. Xiaoli, nasaan ka? Achen, nasa pasukan ako ng hotel. Nasaan ka? Natrapik ako ngayon. Mga 10 minuto pa ang layo. Mahal, bakit hindi ka muna humanap ng pwedeng pagpahingahan? Ipapakilala kita sa nanay ko mamaya. Sige. Babaeng ito, bulag ka ba? Uy, babae, bulag ka ba? Ikaw ang bumangga sa akin kanina. Eh ano naman kung nabangga kita? Kasalanan mo yan dahil hindi ka alerto at hindi ka umiwas ng maaga. Ikaw ang bumangga sa akin tapos gusto mo na dapat nauna akong umiwas. Ano pa, swerteng-swerte ka ngayon, babae. Nagmamadali akong pumunta sa isang selebrasyon ng kaarawan, kung hindi, may problema ka na. Teka, sinabi ko bang pwede ka nang umalis? Babae, ano pa ba ang gusto mo? Gusto kong humingi ka ng tawad sa akin at bayaran ang nawala sa akin. Babae, bakit ako dapat humingi ng tawad sa'yo? Kapag nagkamali ka, kailangan mong humingi ng tawad. Yan ang pinakabatayang pagiging tao. Isang professional na manloloko na tulad mo, ang lakas ng loob mong mag-lecture sa akin tungkol sa pagiging tao? Ano, sinasabi mo bang nanloloko ako sa'yo? Tingnan mo ang sarili mo, itsura mong probinsyana. Pumunta ka sa ganitong high-end na lugar, kung hindi ka nanloloko, ano ba ang ginagawa mo dito? Probinsya na ako. Kung alam mo lang kung sino ako, baka mangangatog pa ang tuhod mo sa takot. Sino? Anong pagkakakilanlan? Alam ko na. Hindi ka ba nandito para magpalimos ng pagkain? Sa tingin ko hindi lang may problema ang mata mo, pati utak mo nabasag na rin ng pinto. Ikaw. Kahit 3 taong gulang na bata, alam na kapag nagkamali ka, kailangan mong humingi ng tawad. Hindi mo ba naiintindihan ang pinakabatayang prinsipyong ito? Lahat ng pinagsasabi mo, pera lang naman ang habol mo, 'di ba? Sige, ibibigay ko sa iyo. Pwede bang tumahimik ka na? Naghahanap ka ng away. Ano, kulang pa?
Sige, may pera ako. Dadagdagan ko pa ng 2,000 para bumili ka ng kabaong para sa sarili mo. Sa totoo lang, sa trabaho mo, hindi madali. Pwede kang mapatay sa anumang oras. Kunin mo ang kaunting perang ito at bumili ka ng katalinuhan para sa sarili mo. Sinasabi mo bang tanga ako? Alam mo ba kung sino ako? Gusto kong malaman kung sino ang nanganak sa kakaiba mong tulad mo. Makinig ka ng maigi. Ako si Miss Liu, si Liu Qingqing. Miss Liu, parang mayaman. Ang aming pamilyang Liu ay isa sa 4 na pangunahing pamilya sa Jiangcheng. Kung maglakas loob kang guluhin ako, mag-ingat ka, sisiguraduhin kong hindi ka mabubuhay sa Jiangcheng. So, ang pagiging may pera ay nangangahulugang pwede kang gumawa ng anumang gusto mo at mang-api ng tao ayon sa kagustuhan mo. Ganun ba? Eksakto. Ang pagiging may pera ay nangangahulugang pwede kang gumawa ng anumang gusto mo. Ano? Takot ka na ngayon? Lumuhod ka ngayon at magmano para humingi ng tawad sa akin. Kung hindi, ipapablacklist ko ang mga magulang mo sa Jiangcheng at hindi sila makakahanap ng trabaho habang buhay. Gagawin kitang pulubi habang buhay. Ikaw, naglakas loob kang hampasin ako? Hindi mo ba sinabi ito mismo? Ang pagiging may pera ay nangangahulugang pwede kang gumawa ng anumang gusto mo. Dahil napakayaman ko ngayon, ang pagtuturo ko sa iyo ay nangangahulugang dapat kang magpasalamat sa akin. Ikaw! Hindi mo ba mismo sinabi, kapag may pera ka magagawa mo ang gusto mo? Ngayong napakayaman ko na, dapat magpasalamat ka pa sa pagtuturo ko sa iyo. Ikaw! Bubugbugin kita hanggang mamatay ka, babae ka! Tita Lu, ika-50 kaarawan mo ngayon, paano ako mahuhuli? Nasa baba lang ako ng hotel, aakyat na ako. Tita Lu, ika-50 kaarawan, nandito rin siya para sa kaarawan ng isang miyembro ng pamilya Lu? Swertihin ka ngayon, kailangan kong batiin ang magiging biyenan ko. Mula ngayon, pag nakita mo ako, umiwas ka na. Kung hindi, pagsisisihan mo. Sino ba yung magiging biyenan na sinasabi mo? Ang buong hotel ay inarkila ng pamilya Lu. Sino sa tingin mo ang magiging biyenan ko? Ang pamilya Lu? Yung pamilya Lu ba ang tinutukoy mo? Sa buong Jiangcheng, sino pa ba ang may kapangyarihang mag-arkila ng buong Huacheng Hotel para sa isang selebrasyon kundi ang pamilya Lu, ang pinuno ng 4 na pangunahing pamilya para sa isang kaarawan? Eh sino ang asawa mo? Anong pakialam mo kung sino asawa ko? Ang pinuno ng 4 na pangunahing pamilya ng Jiangcheng, pamilya ba ng asawa ko yon? Kaarawan din ng biyanan ko ngayon. Ano yung nangyayari? Mahal, pasensya na. Sobrang traffic. Ang tagal mong naghintay. Tanong ko lang. Sino si Liu Qingqing? Liu Qingqing, parang pamilyar ang pangalan. Hindi ko maalala. Mahal, bakit mo tinatanong? Siya ang nakatakdang pakakasalan mo. Ano? Siya mismo ang nagsabi kanina. Narito siya para dumalo sa birthday ng nanay mo at binansagan pa niya ang sarili bilang binibini ng pamilyang Liu. Naalala ko na. Kaya pala siya, mahal, hayaan mong magpaliwanag ako. Si Liu Qingqing na yon ay taong pinilit lang sa akin ng nanay ko para mag-blind date dati, pero wala nga akong WeChat niya. Kung hindi ka naniniwala, tingnan mo ang cellphone ko. Oh, tingnan mo, wala nga siya sa mga kontak ko. Eh bakit niya sinasabing nobya mo siya? Hindi ko rin alam. Mahal, nung family gathering nung nakaraang buwan, dinala nga siya ng nanay ko. Pero tinanggihan ko siya kaagad. Mahal, sa lahat ng pinagdaanan natin, hindi mo pa ba kilala ang ugali ko? Nagtatanong lang ako, ang kaba-kaba mo naman. Mahal, huwag kang mag-alala. Ngayong araw lilinawin ko sa nanay ko. Hindi na mauulit ang ganitong hindi pagkakaunawaan. Tara na. Tita Lu, narito na ako. Qingqing, hindi ba't matagal ka nang dumating? Bakit ngayon ka lang? May naabala ako sa daan. Halika, umupo ka sa tabi ko. Sige, maligayang kaarawan, Tita Lu. Ito ang birthday gift na dala ko para sa'yo. Ito ang Mermaid Heart Bracelet. Bawat brilyante dito ay ginawa gamit ang 3-dimensional cutting technology. Naalala ko, isa lang ang ganito sa buong mundo. Nagkakahalaga ng milyon-milyon. Hindi ba't itong bracelet na ito ang binili ng Godfather sa auction at ibinigay sa kanyang anak bilang birthday gift? Qingqing, paano mo ito nabalik? Baka naman, kilala mo talaga ang anak ng Godfather? Sa totoo lang, matalik na magkaibigan kami ng binibini. Tungkol naman sa kuwintas na ito, narinig kong gusto na gusto ito ni Tita Lu, kaya binili ko ito mula sa kanya. Hindi naman nila kilala ang Godfather, pwedeng-pwede kong sabihin ang gusto ko.
Ang galing-galing mo talaga, Ching-Ching. Kung ikakasal si Lucien sa'yo, hindi ba tayo makakapag-ugnay sa mismong Godfather? Sayang lang, may gusto ang babae pero walang pakialam ang lalaki. Talagang walang connection sa Godfather ang pamilya ni ate. Talagang hindi ko maintindihan kung ano ang iniisip ni Xiao Chen. May ganito kagandang babae tulad ni Chingking, hindi pa alam pahalagahan. Hindi ko alam kung saan siya nakahanap ng manugang para sa akin. Hindi pa rin sila dumarating. Huwag kang mag-alala ate. Sa bigat ng manugang mo, natural na mas mabagal ang lakad niya kaysa sa amin. Ano ang ibig mong sabihin, tita? Hindi mo ba alam kuya? 100 hanggang 200 kilo ang manugang ni ate. Ano? Sinasabi mong 100 kilo ang napangasawa ni Xiao Chen? Hindi mo rin ba alam ate? Ate, pagkatapos nilang ikasal, mag-ingat ka. Baka kung magalit ang manugang mo, isang suntok lang ay mapapalipad ka na. Huwag kang makinig sa kanila, Tita Lu. Sinong nagsasabing nagbibiro ako, may ebidensya ako? Tingnan ninyo lahat. Wala akong kulang, kundi ang isang lalaking magmamahal sa akin. Kung taos puso mong gustong magbayad, pakasalan mo ako, mahalin mo ako habang buhay. Tingnan. Nag-viral na online ang video na ito. Sumikat na rin ang pamilya nating Lu. Nagpapautang ng pabor para may kapalit? Sobra na to. Taba, Ching-Ching, hintayin mong matanggal. Akin lang si Kuya Lu. Talagang nakakagalit ito. Ang pamilya nating Lu ay isang mayaman at prestihiyosong angkan. Hindi ko kailanman tatanggapin ang isang taba Ching-Ching bilang manugang. Ma, narito na ang manugang mo. Ang ganda-ganda. Ikaw? Chingking, kilala mo ba siya? Hindi. Hindi ko pwedeng malaman ni Tita Lu na ginagamit ko ang pangalan ng pamilyang Lu sa mga social circles na nagpapanggap bilang nobya ni Kuya Lu. Ang nobya ni Kuya Lu ay isang mataba, di ba? Bakit nobya ni Kuya Lu ang tawag sa kanya? Mali yan, Xiao Chen. Ang nobya mo ay isang 200 gin na mataba, di ba? Tingnan mo siya payat na payat. Akala mo ba tatanda-tanda na kami? Third aunt, tumaba si Xiaoli noon dahil mahina ang katawan niya. Ngayong malusog na siya, pumayat na. Xiao Chen, hindi mo ba ipapakilala sa lahat? Xiaoli, ito ang nanay ko. Yon ang pangalawang tiyo. Pangatlong tiyuhin, at si Cheng Hong. Kumusta po mga tiwatya? Lahat ito ang aking nobya, si Jiang Li. Kumusta po tita? Tita, ito ang regalo sa kaarawan na espesyal kong inihanda para sa inyo. Narinig ko kay Aishen na mahilig kayo sa pag-aayos at wellness. Kaya espesyal kong inihanda para sa inyo ang 1,000 taong ginseng, isang imperial na pulseras na jade, at isang kwintas na twinkling star. Sana magustuhan ninyo. Maupo ka. Ang kulay ng pulseras na jade na ito ay talagang napakaganda. Ito ay gawa sa parehong material ng koleksyon ng tatay ko. At espesyal na inimbitahan ang isang master craftsman para mag-ukit ng mga disenyo ng mahabang buhay dito. Ay nako. Ang packaging ay mukhang napakamahal. Baka binili gamit ang pera ng pamilyang Lu? Oo, ate. Ang ika-50s kaarawan ni Tita Lu. Kahit limitado ang pera, hindi dapat gamitin ang card ni Brother Lu. Maraming bagay na kulang ang pamilyang Jiang, pero pera ay hindi isa sa mga iyon. Hindi tulad mo, na may peke na regalo, malamang nagtatago ka na sa sulok, takot na magsalita. Ano ang ibig mong sabihin? Anong peke na regalo? Tita Lu, baka hindi mo pa alam, ang mermaid heart chain na ibinigay niya sa inyo ay peke. Ito, peke? Jiang Li, iniinsulto mo ako. Ano ang patunay mo na peke ang sa akin? Dahil ang tunay ay nasa bahay ko. Sa pagkakaalam ko, itong bracelet ay binili ng Godfather at ibinigay sa kanyang anak na babae. Sinasabi mo na nasa bahay mo ang tunay na bracelet? E di ikaw ang anak na babae ng Godfather? Tama. Nakakatawa ito. Bakit hindi mo na lang sabihin na ikaw ang anak ni Zeus, ang hari ng Sansinukob? Eksakto.
Xiao Chen, saan mo nakita ang babaeng ito? Nangangahas pa siyang magpanggap bilang anak ng Godfather. Kung ayaw niyang mabuhay, huwag niyang isama ang pamilya nating Lu sa kanyang kapalaran. Nanay, lahat ng sinabi ni Xiaoli ay totoo. Siya nga ang anak na babae ng Godfather. Ang mga regalong ito ay espesyal ding inihanda para sa inyo ng Godfather na inutusan si General Qinglong na gawin ito. Tama na, lalo ka nang naging kakatwa. Titingin pa ba sa'yo ang anak na babae ng Godfather? Dapat ay may konting pagkilala sa sarili ang isang tao. Ate, kailangan mong magmulat ng mata. Ang mga batang dalaga ngayon, para umangat sa lipunan, nangangahas na gumawa ng kahit anong kasinungalingan. Oo, Tita Lu. Narinig ko na may grupo ng mga manloloko kamakailan na tumatarget sa mga mayayamang pamilya. Kuya Lu, alam mo ang kanyang pinanggalingan, di ba? Miss Lu, pakilala mo ang iyong sariling posisyon. Si Xiaoli ang aking nobya. Wala kang karapatang punahin siya. Ako, Nanay, ngayon ang unang pagkakataon na dinala ko si Xiaoli dito. Ang ibang hindi naman kaugnay na tao, hindi mo dapat dinala. Paano kung magkamali ng akala si Xiaoli? Narito si Qingqing dahil gusto ko siyang narito. 3 taon nang sumusunod sa'yo si Qingqing, alam naming mabuti ang kanyang pinanggalingan. Mas mainam siya kaysa sa mga babaeng nakikilala mo sa labas. Tita Lu, huwag kang magalit. Naniniwala ako na si Lu ay nahumaling lang sa sandaling ito na ligaw ng landas dahil sa isang babaeng galing sa labas. Hindi sulit na sirain ang iyong kalusugan dahil sa ganitong bagay. Ang sarili kong anak ay napakabulag, paano ako hindi magagalit? Jiangli, tanong ko sa'yo, sigurado ka bang ikaw ang anak ng ninong? Siyempre naman, paano ko malilito kung sino ang sarili kong ama? Magiging tapat ako sa iyo, si Qingqing ay talagang matalik na kaibigan ng anak ng ninong. At ikaw ay nangangahas na mag-angkin sa harap niya na ikaw ang anak ng ninong? Ang iyong kasinungalingan ay napaka-clumsy. Hindi ko alam kung kailan ako nagkaroon ng matalik na kaibigan na tulad mo. Nagpapanggap ka pa rin? Jiangli, alam kong gusto mong pasayahin ang iyong magiging biyenan, pero ang paggawa nito sa ganitong paraan ay napakababa. Tita Lu, hindi ko alam kung dapat kong sabihin ito. Sa panahong tulad nito, ano ang hindi masasabi? Magkasama kaming nag-aral sa Universidad ni Jiangli. Noon, nang habulin niya ang heartthrob ng departamento na si Tang Haotian, ito ay naging sanhi ng malaking gulo sa buong lungsod. Cheng Hong, pakiusap, tumigil ka na sa pagsasalita. Hindi ako gumagawa-gawa nito. Mayroon pa akong mga larawan ng kanyang paghabol kay Tang Haoshan. Para pasayahin si Tang Xiao, pinilit niya ang sarili na kumain hanggang sa siya ay tumaba. Siya ay pumayat lang nang iwanan siya nito. Ganun pala. Tita Lu, yung babaeng ganyan kababaw, paano siya magiging karapat-dapat kay Kuya Lu? Xiao Chen, bakit mo pinalalampas ang mabuting babae tulad ni Qingqing at pipilitin pang maghanap ng kung sinong babae sa labas? Ma, mabuting babae si Xiaoli. Ako ang hindi karapat-dapat sa kanya. Pwede bang maniwala ka sa akin kahit isang beses? Huwag kang makinig sa kanila. Manang, peke talaga ang ginseng na ito. Ano, peke ang ginseng na ito? Tita, pwede kang kumain ng basta-basta, pero huwag kang magsalita ng basta-basta. Tita, sinasabi mong peke. Ano ang ebidensya mo? Noong nakaraang taon sa Dingsheng Auction, ang 1,000 taong gulang na wild ginseng na yon ay maliwanag na binili ng Godfather sa halagang 20 milyon. Paano posibleng nasa kanya yon? Manang, siguradong peke ang ginseng na ito. Jiangli, etong wild ginseng na hindi alam ang pinanggalingan. Hindi mo yan pinulot sa kung saang Tiangge, di ba? Ang ibang tao para umangat sa buhay, gagawin talaga ang lahat. Ikaw ang nagbigay ng peking regalo, tapos ikaw pa ang may ganang magsabing peke ang iba. Kung ang anak ko ay nakahanap ng ganyang asawa, palalayasin ko silang dalawa. Mabuti, ginamit mo pala ang peke para lokohin ako. Ma, anong ginagawa mo? Tita Lu, ang lakas ng gamot ng 1,000 taong gulang na wild ginseng na ito, hindi ko na kailangang ipaliwanag pa. Kayang buhayin kahit ang naghihingalo. Sa pagtapon mo nito, hindi mo lang tinapon ang 20 milyon, tinapon mo rin ang pagkakataong makapagligtas ng buhay. Matigas pa rin ang ulo. Xiao Chen, kailangan mong makipaghiwalay sa manlolokong to ngayong araw. Inay, pakibantayan ninyo ang inyong pananalita. Si Jiangli ang napili kong asawa. Walang sinumang may karapatang insultuhin siya. Ikaw. Tita Lu,
Kuya Lu, para sa ikabubuti mo naman ito. Tumahimik ka, Liu Qingqing. Pag-uusapan natin ito mamaya dahil ginulo mo ang nanay ko. Manang, tignan mo itong anak na pinalaki mo. Dahil lang sa isang babae, pati sariling ina ay tatalikuran na. Lucien, ito bang manloloko ang pipiliin mo kaysa sa sarili mong ina? Inay, hindi manluloko si Xiaoli. Tunay ang lahat ng regalong ibinigay niya. Anak nga siya ng Godfather. Paano niyo ko hindi mapapaniwala? Ang Godfather at ang pamilya nating Lu ay parang langit at lupa ang pagkakaiba. Kahit nagwapo ka, bakit naman papansinin ka ng anak ng Godfather? Tignan mo ang pamilya nating Lu. Tama, Xiao Chen. Alam ng tita mo na mahilig ka sa face mula pa noong bata ka. Pero yung kasinungalingang gustong pakasalan ka raw ng anak ng Godfather sobrang halata. Tama, close friend ng anak ng Godfather ang ating Ching-Ching. Kung ikaw nga ang anak ng Godfather, bakit hindi mo siya kilala? Kuya Lu, ayoko lang na maloko ka. Xiaoli, mukhang hindi ako karapat-dapat. Kaya pati ikaw ay napagkakamalan. Kung walang naniniwala, hayaan mo akong tumawag para subukan. Ano? Tatawag ng kasabwat para tulungan ka sa kasinungalingan mo? Jiang Li, dahil ipinipilit mong ikaw ang anak ng Godfather, bakit hindi natin ipatawag si General Qinglong para magpatunay? Hindi sapat ang salita lamang bilang ebidensya. Tama ba mga kasama? Eksakto. Tama si Ching-Ching. Ang babaeng ito'y malamang hindi alam kung saan nakaharap ang pinto ni General Qinglong. Tiyahin, sigurado ka bang gusto mong makita at ikaw ginanglo, hindi ka tututol? Nagpapanggap. Binibining Jiang, kumusta? Biglaan ang pagtawag sa iyong tauhan. May problema ba? Walang malaking problema. May ilan lang na gustong ikumpirma sa iyo kung impostor ba ako o hindi. Ano, impostor? Hindi sila naniniwalang ako ang anak ni Itay. Naiintindihan ko. Binibini, pahintulutan ninyo akong kausapin sila. Sino ang may lakas ng loob na pagdudahan ng binibini? Ito si General Qinglong. Ito ba si General Qinglong nga talaga? Hindi ito posible. Deepfake lang ito. Ginang Lu, ang 1,000-year-old blood ginseng na ito ay personal na pinili ng Godfather bilang regalo sa iyong kaarawan. Ano, minamaliit ba ito ng pamilyang Lu? Hindi. Panginoong Qinglong, ito, malaking pagkakamali lang ito. Isang pagkakamali. Tia, hindi mo ba sinabing peke itong ginseng? Ngayon, sa harap ni Cho Qinglong, sabihin mo nga, paano ba talaga siya nakabili ng peke? Ako... May iba pa bang duda? Ma, naniniwala ka na ba ngayon? Kahit pa totoo, hindi pa rin ibig sabihin. Hindi ibig sabihin ano? Hindi ibig sabihin na pwedeng pumasok sa pintuan ng pamilya Lu ang isang manloloko tulad ko? O hindi ibig sabihin na pwedeng maging manugang mo ang isang babaeng ligaw na social climber tulad ko? Ako, Binibining Jiang, hindi naman talaga. Nadala lang din kami ng mga taong may masamang hangarin. Hindi naman ako ang may kasalanan. Nag-aalala lang ako na baka naloloko si Kuya Lu. Nag-aalala? Binibining Liu, hindi mo ba ako kumpiyansang sinabing matalik mo akong kaibigan? Bakit ngayon hindi mo na ako kilala? Binibining Jiang, pamilya tayong lahat dito, pag-usapan natin ito. Oh. Pamilya? Nang tawagin ninyo akong manloloko at itinapon ang ginseng ko kanina, hindi naman ako itinuring na pamilya. Sige, naibigay ko na ang regalo sa kaarawan. Aalis na ako. Kayo na lang, magsaya kayong magkakamag-anak. Xiaoli. Anak, kasalanan ko itong lahat. Susundan ko siya. Xiaoli. Nanay, naghihintay na ako rito ng 1 oras. Sigurado ka ba na ang babaeng si Jiang Li ay nasa hotel na ito? Oo, ang kanyang magiging biyenan ay nagdiriwang ng malaking kaarawan dito mismo sa hotel na ito. Nakita ko talaga siyang pumasok.
Anak, narito na siya. Bilis, bilis! Shaoli, huwag kang umalis. Pasensya na talaga, kasalanan ko lahat ito. Hindi ko dapat hinusgahan ka nang hindi pa kita nakikita. Lalo na hindi ko dapat kinainisan na tinawanan ka, Shaoli. Pasensya na talaga, Shaoli. Shaoli, mahal na mahal ka ni Xiao Chen. Hindi siya mabubuhay nang wala ka. Kung hindi mo ako mapapatawad, pagkatapos mong ikasal, maaari akong lumipat sa ibang bansa para manirahan. Shaoli! Shaoli, gusto mo bang sumakay ako sa kotse para mag-usap tayo? Kung gayon, sasakay na ako. Shaoli. Sino ka? Bakit mo ako dinudukot? Anong ginagawa? Tanungin mo ang manugang mo kung ano ang ginawa niya. Songting, ilang araw na kitang hindi nakita. Matapos mabangkarote ang pamilya Tang, tumaba ka ng husto, ha? Tumahimik ka. Kung hindi dahil sa pinipilit mo akong kumain ng napakaraming cake, paano ako magiging ganito kataba? Jiang Li, ayaw ko sa'yo. Mukhang hindi na puno ng cake ang utak mo pero ang galit ang pumuno sa iyong sama ng loob. Ikaw? Shaoli, ano ba talaga ang relasyon nila sa'yo? Sa madaling salita, siya ay isang gago na nambabae sa kanyang asawa para sa hipag niya. Isang drama tungkol sa etika na may kinalaman sa peking pagkamatay at pagpapanggap na kambal na kapatid. Peke na pagkamatay, nagpapanggap na kambal na kapatid at nakikipagrelasyon sa hipag? Paano nangyari na kapag pinagsama-sama ang mga salitang Chino na ito, hindi ko lubos maintindihan? Jiang Li, hindi mo inakala, di ba? Nagkita tayong muli. Mukhang masyado pa akong naging mabait sa'yo. Ang pagpapabangkarote lang sa pamilya Tang ay hindi sapat para mapigilan ninyo ang sarili ninyo. Babae, ikaw ang may kasalanan. Ikaw ang sumira sa akin. Kung mas maaga mong sinabi sa akin ang totoo mong pagkatao, paano ako magpapanggap na ikatlong partido at makikipaghiwalay sa'yo? Ikaw ang nahumaling sa kayabangan at ako ang sinisisi mo dahil hindi kita binigyan ng pagkakataong maging social climber? Ito ang emergency signal. Buisit, may naglakas loob pang manggidnap ng anak ko. Gusto talaga nilang mamatay. Tawagin si Qinglong, tipunin ang mga tauhan. Sumunod kayo sa akin sa unfinished building sa kanluran ng lungsod. Opo. Jiang Li, ikaw ang may kasalanan ng lahat. Kung hindi dahil sa sinasabi mong test, ako na sana ang manugang ni Ninong. Ako ang kinamumuhian mo. Kung may galit ka, sa akin mo idirekta. Inosente si Tita Lu, pakawalan mo siya. Jiang Li. Ang plano namin ay para lang sa'yo. Pero ngayon, naisipan ko ng mas nakakaaliw na laro. Anong gagawin mo? Gagawin? Mula pa nung unang panahon, mayroon ng hindi malutas na problema. Sino ang dapat mamatay, ang ina o ang asawa?
Mamatay. Jiangli, hindi ba't ikaw ang mahilig mag-test ng mga tao? Kaya ngayon, tutulungan ka naming i-test si Luchen. Ano sa tingin mo? Sinasabi ko sa'yo, pinapayuhan kitang tumigil ka na. Pagdating ng anak ko, tiyak na papatayin niya kayo. Naglakas loob akong mangidnap ng anak ni Ninong. Akala mo ba, gusto ko pang mabuhay? Ako si Tang Haotian, napakatalino. Ang gawin akong pulubi habang buhay, mas gugustuhin ko pang mamatay. Eksakto. Jiangli, isa ka lang malas. Mula nang ikasal, si Haotian sa'yo, wala nang araw na mapayapa ang pamilya namin. Nakatingin ang Buddha, sa wakas na hintay ko rin ang araw ng pagganti. Bakit pa natin sila pinagsasayahan ng oras? Pabilisin mo na siyang tawagan si Luchen. Bilisan mo at papuntahin mo siyang tawagan si Luchen. Lola, ibigay mo ang telepono ngayon din. Sinasabi ko sa'yo, mas mabuting pakawalan mo kami agad. Kung hindi pagdating ng Godfather, malas ang sasapitin mo. Wag. Hello nanay, nasaan na kayo ni Xiaoli? Nasa harap ako ng hotel, hindi ko kayo makita. Siyempre, hindi mo sila makikita dahil nakagapos na sila sa akin. Ikaw ba yan, Tang Haotian? Oo, ako ito. Luchen, kung gusto mong iligtas sila, pumunta kang mag-isa sa gusaling di pa tapos sa kanluran ng lungsod sa loob ng kalahating oras. May nakalagay akong bomba dito. Boom! Kung ayaw mong may mangyari sa kanila, mas mabuting sumunod ka at pumunta kang mag-isa. Kung hindi, Huwag. ikaw ang mananagot. Hello? Tang Haotian, sa gusaling di pa tapos sa kanluran. Jiangli, sa nanay at asawa, sino sa palagay mo ang pipiliin niya? Sa palagay ko, itatali niya kayong tatlong basura at itatapon sa incinerator. Matigas pa rin ang ulo. Hintayin mong dumating ang iyong nobyo at mamamatay ka. Tingnan natin kung matigas ka pa rin pagdating nun. Sige, may oras pa. Kain muna tayo at maghintay ng dahan-dahan. Xiaoli? Tita Lu, anong ginagawa mo? Xiaoli, tutulungan kitang kalasin yan, mauna ka na. Tita, tutulungan kitang kalasin. Huwag mo akong alalahanin. Huwag kang matakot. Naipadala ko na ang lokasyon ko sa tatay ko. Wala pang 3 minuto, nandito na sila. Jiangli, Tara na. Haotian. Tatakas ka, babatuhin kita hanggang mamatay. Haotian, Hulihin mo sila para sa akin. anong ginagawa mo? Bitawan mo ako. Ayos lang ba kayong dalawa? Anak, ayos lang kami. Kunin mo yang 3 at ikulong. Pagdukot at panunuhol. Gusto kong mabulok sila sa bilangguan habang buhay. Opo. Jiangli, putang ina ka. Jiangli? Qinglong, mag-ayos ka ng mga taong mag-aalaga ng mabuti sa kanila sa loob ng bilangguan. Nangahas mang dukot ng anak ko, gagawin kong mas gusto na nilang mamatay kaysa mabuhay. Opo. Tatay. Bienan ngayon, salamat sa inyo sa pagsagip sa amin. Huwag mo akong tawaging biyenan, hindi tayo magkakilala. Ito. Anak, pakiusap, ipagmakaawa mo ako sa ninong. Walang masamang intensyon ang nanay mo. Nadala lang ng masasamang tao sandali, nagduda kay Xiaoli. Xiaoli, tatay, dahil sa pag-aaruga sa akin ng nanay ko noon, patawarin mo na siya.
Sige, dahil sinabi mo na, ituring na lang natin ngayon na walang away, walang pagkakasundo. Kung wala ang nanay mo, wala rin ikaw. Pero sa hinaharap, huwag mong ipapahiya ang anak ko. Kung hindi ang nangyari sa pamilya Tang ngayon, ang mangyayari sa pamilya Lu bukas. Bienan, huwag kayong mag-alala. Mula ngayon ituturing ko si Xiaoli na parang sarili kong anak. Ako si Lu Chen, hindi ko ipapahiya si Jiang Li sa buong buhay ko.